Ang hamog ng madaling araw ay dahan-dahang bumabalot sa mga dalisdis ng Halsema Highway. Ang daan ng bundok ay tila isang ahas na natutulog sa pagitan ng mga bangin at kagubatan ng pino na nakatayo na parang mga bantay sa gabi. Ang hangin ay malamig, basa at puno ng amoy ng lupang nahamugan. Ang orasan sa dashboard ng lumang truck ni Jose Reyes ay nagpapakita ng 10:00 ng gabi. Ang tanging naririnig sa loob ng kabina ay ang mabigat na ugong ng makinang diesel at ang sariling paghinga ni Jose. Siya'y nagmamaneho mula pahating gabi mula sa direksyon ng Baguio, lulan ang mga sako ng sariwang gulay na ihahatid sa palengke ng Bonto. Suot niya ang isang kupas na brown na jacket at isang sombrerong gawa sa lana na ilang taon na niyang kasama sa bawat paglalakbay. Sa upuan sa tabi niya, isang maliit na termos ng mainit na kapeng barako ang naglalabas pa rin ng manipis na usok. Bumuntong hininga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang mukha ni Angela. Ang kanyang bunsong anak na ngayon ay nakahiga sa bahay na may kasamang nebulizer. Isang linggo nang sumusumpong ang hika nito. Tumawag ang kanyang asawa bago siya umalis, nagpapaalala na huwag masyadong pilitin ang sarili. Ngunit alam ni Jose na ang perang mula sa biyaheng ito ay napakahalaga para sa pambili ng gamot ni Angela sa susunod na buwan. Dahan-dahan ang takbo ng truck sa mahabang pababa. Ang mga ilaw nito ay tumatago sa makapal na hamog na parang puting kurtina. Sa di kalayuan, malabo niyang naaninag ang isang malaking sasakyan na nakahinto sa gilid ng daan. Kumunot ang noo ni Jose. Binagalan niya ang takbo. Malinaw na ngayon sa kanyang ilaw ang isang kupas na berdeng Hino truck na nakatagilid sa gilid ng bangin. Ang dalawang gulong sa likuran ay halos nakalutang na sa hangin. Ang posisyon nito ay lubhang mapanganib. Pabulong na sabi ni Jose sa sarili. Walang matinong trooper ang hihinto sa ganitong lugar. Ang Halsema Highway ay hindi lugar para sa basta-bastang pagparada. Isang maling galaw lang ay maaaring dumausdos pababa sa bangin na mailalim na ilang daang talampakan. Binuksan niya ang kanyang hazard lights at tumabi ilang metro sa likod ng truck. Ang makina ng berdeng truck ay umaandar pa, maririnig mula sa mahinang ugong nito, ngunit walang anumang senyales ng buhay. Walang bumababa, walang ilaw sa loob ng kabina. Walang anumang ingay maliban sa hihip ng hamog na tila lumalamon sa buong paligid. Naghintay si Jose sa loob ng kanyang truck. 5 minuto ang lumipas, pagkatapos ay 10 minuto. Umaasa siyang lilitaw ang trooper mula sa mga plumpong o marahil mula sa isang kalapit na tindahan. Bagamat alam niyang sa likong ito ay walang kahit anong warung, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanya. Ang kanyang instinct bilang isang matandang trooper ay tumatangging manahimik na lamang. Sa wakas, pinatay niya ang makina, kinuha ang malaking flashlight mula sa ilalim ng upuan at bumaba. Agad na humampas sa kanyang mukha ang malamig na hangin. Ang hamog ay napakakapal kaya't ang kanyang nakikita ay ilang metro lamang. Tinutok ni Jose ang flashlight sa truck sa kanyang harapan. Ang berdeng pintura nito'y kupas na. Ang likurang bahagi ay natatakpan ng kulay abong lona na mukhang mabigat dahil sa hamog. Dahan-dahan siyang naglakad sa madulas na aspalto. Bawat hakbang ay tila umaalingaw sa katahimikan ng gabi. Tumikim siya at sumigaw, paos ang kanyang boses. Tao po. May tao ba dyan? Ngunit walang sagot. Tanging ang ugong ng makina ang maririnig na tila isang mababang ungol sa kadiliman. Umakyat siya sa gilid ng kabina ng truck. Hindi nakalock ang pinto ng trooper. Dahan-dahan niya itong binuksan. Amoy ng diesel at metal ang sumalubong sa kanya. Nakasabit pa ang susi. Naka-on ang makina. Sa upuan ng pasahero, may isang lalagyan ng baon na tuyo na at isang bote ng mineral water na kalahati na lang ang laman. Walang katao-tao. Muling tumawag si Jose, ang kanyang boses ay nilamon ng hamog. Napalunok siya. May isa pang uri ng lamig na hindi nagmumula sa hangin ng bundok, kundi mula sa kanyang kutob na sumisigaw na may mali. Tinutok niya ang flashlight sa ilalim ng kabina, sinusuri ang paligid. Walang bakas ng paa, walang dugo, walang senyales ng anumang away. Subalit mula sa likuran ng truck, mula sa bahaging natatakpan ng lona, may kakaibang amoy. Hindi ito karaniwang amoy bulok, kundi pinaghalong amoy ng basang mais, kalawang na bakal, at isang bagay na mapait sa dulo ng ilong. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang kamay at humakbang paatras.
Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nais niyang bumalik sa kanyang truck, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako. May mahinang tunog na parang pagkiskis ng tela mula sa likod ng lona. Saglit na lumingon si Jose, ngunit wala siyang nakita. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na iyon ay hihip lang ng hangin. Ngunit, ang hinala ay tuluyan ng kumain sa kanyang isipan. Patakbo siyang bumalik sa kanyang truck, binuksan ang drawer, at kinuha ang maliit na cellphone na paputol-putol ang signal. Sinubukan niyang tawagan ang pinakamalapit na istasyon ng pulis sa La Trinidad. Isang inaantok na boses ang sumagot sa kabilang linya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Jose. May isang truck na nakahinto sa pababang bahagi ng Halsema. Umaandar ang makina, pero nawawala ang trooper. Nangako ang pulis na magpapadala ng patrol. Ibinaba ni Jose ang tawag, umupo sa kanyang upuan, at tumingin sa labas ng bintana. Ang hamog ay lalong kumapal. Dahan-dahan ang ikot ng mga kamay ng orasan. Bawat minuto ay tila napakahaba. Sa katahimikang iyon, pakiramdam niya ay may isang bagay na nakatingin sa kanya mula sa likod ng hamog. Makalipas ang halos kalahating oras, 2 puting ilaw ang tumagos sa kadiliman mula sa ibaba. Isang police pickup ang dahan-dahang lumapit. 2 opisyal ang bumaba, isang lalaking nasa edad 45 at isang batang babaeng pulis. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Police Major Antonio Vargas at Corporal Elena Pascual. Nakahinga ng maluwag si Jose. Hindi na siya nag-iisa. Silang tatlo ay naglakad patungo sa berdeng truck. Tinutok ni Major Vargas ang kanyang flashlight sa buong katawan ng truck, habang si Corporal Pascual ay sinusuri ang paligid. Sa una, lahat ay mukhang normal hanggang sa tumayo sila sa likurang bahagi at naamoy ang parehong kakaibang amoy. Mas matindi na ito ngayon. Tinakpan ni Pascual ang kanyang ilong. Isang malaking lona ang nakatakip sa buong kargamento. Maluwag ang mga tali nito. Hinila ni Vargas ang isang sulok. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa siwang. At sa isang iglap, tila huminto ang mundo. Mula sa likod ng bahagyang nakabukas na lona, nakita ang mga sako ng mais. Ngunit sa pagitan ng mga sako, may isang maputlang bagay na nakausli. Isang naninigas at malamig na kamay. Mahinang napasigaw si Pascual at napaatras. Mas malalim na tinutok ni Vargas ang ilaw. Ang tanawin sa kanilang harapan ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Dose-dosenang mga katawan, lalaki at babae, maging ilang kabataan, ang magkakapatong na walang buhay sa pagitan ng mga sako ng mais. Ang kanilang balat ay maputla at kulay abo, ang kanilang mga mukha ay payapa na parang natutulog lamang. Ngunit ang nanunuot na lamig at ang nakabibinging katahimikan ay nagpapatunay na ang tulog na iyon ay hindi na magwawakas. Tinakpan ni Jose ang kanyang bibig, nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi makapaniwalang nakatingin si Pascual, habang si Major Vargas ay itinaas ang kanyang radyo sa dibdib gamit ang nanginginig na kamay. Maikli siyang nagulat. May natagpo ang truck puno ng mga bangkay dito sa Halsema, magpadala agad ng SOCO team at ambulansya. Habang nagsasalita, ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa tanawin sa kanyang harapan. 79 na katawan na walang pangalan, tahimik sa gitna ng lamig ng bundok, na tila ang kanilang buong buhay ay naglaho kasama ng gumugulong na hamog. Sa dalisdis ng Halsema, ang madaling araw na iyon ay naging piping saksi sa isang malaking lihim na kabubukas pa lamang, nakasinipis ng isang lona. At si Jose, ang matandang trooper na nais lamang kumita para sa kanyang anak, ay di sinasadyang kumakatok sa isang madilim na pinto na hindi niya kailanman inakala. Ang bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa likod ng makapal na hamog. Ang maputlang liwanag ay tumagos sa mga dahon ng pino, bumabagsak sa katawan ng truck na ngayon ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Ang hangin sa Halsema ay mas malamig pa kaysa karaniwan, na para bang ang bundok mismo ay nagluluksa sa kung ano ang nabunyag noong madaling araw. Sa gitna ng natitirang huni ng mga kuliglig, maririnig ang mabilis na mga hakbang ng mga operatiba mula sa La Trinidad na kararating lamang. Nakahanay ang mga ambulansya, ang kanilang asul na ilaw ay kumikislap sa gitna ng hamog, habang ang ugong ng isang maliit na generator ay sumisira sa katahimikan. Si Major Vargas ay nakatayo hindi kalayuan sa truck. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan,
patungo sa likuran ng truck na ngayon ay bukas na. Ang mga katawang walang pangalan ay isa-isang maingat na iniaangat ng SOCO team. Bawat orange na body bag ay maingat na isinasara at nilalagyan ng numero. Si Corporal Pascual ay itinatala ang bawat detalye sa kanyang field notebook, ngunit paminsan-minsan ay humihinto ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isa sa mga maliliit na katawan na tinatayang hindi lalagpas sa 16 na taong gulang. Sa kanyang puso, isang tahimik na panalangin ang namuo, sino man ang batang ito, naway tanggapin ang kanyang kaluluwa sa piling ng Diyos. Si Jose ay nakaupo sa gilid ng daan. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng makapal na jacket na ibinigay ng isa sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod, ang kanyang tingin ay blanko. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kagabi lamang, payapa siyang nagmamaneho, umaasang makakarating sa bahay kinahapunan dala ang kaunting pera para sa gamot ng kanyang anak. Ngunit ngayon, siya ay naging saksi sa isang bagay na maaaring bumagabag sa kanya habang buhay. Nilapitan siya ni Pascual, marahang tinapik ang kanyang balikat. Ang boses nito ay malumanay. Salamat po sa paghinto ninyo, Mang Jose. Kung hindi, baka nahulog na ang truck na iyan sa bangin at lahat ng ito ay nabaon na magpakailanman. Tumango lang si Jose. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa kabilang banda ng daan, si Eufy. Celia Mendoza mula sa SEA Crime Laboratory sa Camp Crame ay kararating lamang kasama ang kanyang forensic team. Ang babae ay may payapang mukha, manipis ang salamin at may mga matang puno ng karanasan. Maikli siyang nakipag-usap kay Major Vargas, pagkatapos ay sinuri ang isa sa mga bangkay na kabababa pa lamang. Mabilis ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkabigla na pilit niyang itinatago. Walang mga sugat, walang dugo. Ang kanilang balat ay malinis, tila natutuyo pa nga. Tumingin siya kay Vargas na may kunot sa noo. Kakaiba ito, napakakakaiba. Tumango lang si Vargas. Inaasahan na niya ito. Ang kanyang karanasan bilang investigador ay nagturo sa kanya na hindi lahat ng kamatayan ay may simpleng paliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, nararamdaman ng kanyang kutob na may mas malaki pang bagay sa likod nito kaysa sa isang aksidente o pagkalason. Tumingin siya sa katawan ng truck na may kupas na berdeng kulay at logo ng isang corn milling company sa kanang bahagi. Ang mga letra ay bahagyang nababakbak, ngunit nababasa pa, AgriWealth Philippines, Inc. Isang pangalang hindi banyaga. Narinig na niya ang mga maliliit na ulat tungkol sa kumpanyang ito ilang buwan na ang nakalipas. Malaki ang bodega nito sa Pangasinan. Ang may-ari ay kilalang mapagbigay, madalas mag-abuloy sa mga simbahan at ampunan, si Don Ricardo de Leon. Ang pangalang iyon ay dumikit sa kanyang isipan na parang aninong mahirap alisin. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Suriin ninyo ang mga papeles at dokumento ng truck na ito, tingnan kung sino ang nakarehistrong trooper. Ang kanyang utos ay mahinahon ngunit matatag. Agad na umakyat ang batang pulis sa loob ng kabina. Hinahanap ang isang maliit na folder sa drawer ng dashboard. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya dala ang mga papeles na basa ng hamog. Binuksan ito ni Vargas. Ang delivery order ay nagmula sa bodega ng AgriWealth Philippines, Inc. Patungo sa isang maliit na bodega sa Bonto. Ang pangalan ng trooper na nakasulat ay Rico Mendoza. Walang kumpletong address, tanging numero ng truck at isang pirma. Kumunot ang noo ni Vargas. Nawawala ang trooper. Ang truck ay natagpuan sa gilid ng bangin at ang likod nito ay puno ng 79 na bangkay. Lumingon siya sa palikolikong daan. Sa hamog ng umagang iyon, ang Halsema ay tila isang malaking panga na lumalamon sa mga lihim ng mundo. Lumapit si Pascual, iniabot ang mga tala ng paunang pagsusuri. Marahan siyang nagsalita, nanginginig pa rin ang kanyang boses. Lahat ng biktima ay may parehong palatandaan, sir. Walang bukas na sugat, walang pasa, ngunit ang kanilang balat ay sobrang tuyo. Parang mga taong dumanas ng matinding dehydration. Dahan-dahang tumango si Vargas. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay EC. Mendoza na ngayon ay isinasara ang isa sa mga body bag. Alam niyang ang malaking katanungan ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilang dako, dahan-dahang tumayo si Jose. Muli niyang tiningnan ang truck na iyon.
Sa anino ng gumugulong na hamog, naramdaman niyang tila tumitingin pabalik sa kanya ang truck. May isang bagay doon. Isang bagay na hindi nakikita ngunit totoo. Yumuko siya, nanalangin sa kanyang puso para sa mga taong nawala ng buhay na walang pangalan, walang pamilya, walang huling pagkakataon. Pagkatapos ay lumayo siya, naghahanap ng maupuan malapit sa pansamantalang police post. Pinagmasdan siya ni Pascual mula sa malayo, nakaramdam ng matinding awa sa matandang lalaki. Sa paos nitong boses kagabi, hindi takot ang kanyang narinig, kundi ang pagsuko ng isang ama na sanay nang harapin ang hirap ng buhay. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang humupa ang hamog. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumampi sa mga tuktok ng puno ng pino. Ang Halsema Highway ay muling nagpakita ng kanyang ganda. Ngunit sa likod ng sikat na iyon, ngayon ay may nakatagong mabigat na kalungkutan. Sa ilalim ng police line, si Major Vargas ay nakatayo habang pinagmamasdan ang walang laman na likuran ng truck. Doon, 79 na katawan ang isa-isang inalis. Alam niyang ang araw na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng lumiwanag at bumulong sa kanyang sarili. Bawat lihim ay mabubunyag sa tamang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sigurado kung handa ang kanyang puso na marinig ang katotohanang darating. Samantala, tumunog ang radyo ng pulis. Mula sa La Trinidad, isang bagong ulat ang dumating. Walang trooper na nag-ulat ng nawawalang truck. Walang kumpanya na nag-file ng ulat ng pagnanakaw ng sasakyan. Tila ang truck na ito ay lumitaw mula sa hamog at nagdala kasama nito ng 79 na kaluluwang nawala ng walang bakas. Saglit na ipinikit ni Vargas ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay tila ang bundok mismo ang nagtatago ng lihim na iyon sa kanyang tahimik na dibdib. Sa likod ng lahat ng abala at dilaw na linyang pumapalibot sa crime scene, ang hangin ng Halsema ay marahang umiihip, dala ang amoy ng tuyong mais at mga panalangin hindi kailanman nabigkas. Kulay abo ang langit sa ibabaw ng La Trinidad ng hapong iyon. Sa bakuran ng Benguet Provincial Police Office, nakahanay ang mga maalikabok na patrol car. Matapos ang maghapong pabalik-balik mula sa Halsema, si Major Vargas ay nakaupo sa kanyang simpleng opisina na may isang tasa ng kapeng barako na nagsisimula ng lumamig. Sa ibabaw ng mesa ay nagkalat ang mga ulat mula sa crime scene, mga larawan ng truck, ng mga bangkay, at mga piraso ng delivery order na nakalatag sa ilalim ng malamlam na ilaw. Mabigat ang pakiramdam sa opisina. Walang sinuman ang gustong magsimula ng usapan tungkol sa kung ano ang kanilang nakita sa bundok kaninang umaga. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Corporal Pascual dala ang isang makapal na brown folder. Pagod pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Inilagay niya ang folder sa harap ni Vargas. Ito po ang paunang resulta mula sa SOCO team at sa field forensic, sir. Tumango si Vargas, maingat na binuksan ang folder. Bawat piraso ng papel ay tila bahagi ng isang palaisipang hindi pa buo. Binasa niya ng dahan-dahan. Mula sa paunang forensic notes, pare-pareho ang temperatura ng katawan ng mga biktima. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang nasa pagitan ng 1-0 hanggang 12 oras bago matagpuan. Walang senyales ng pisikal na karahasan. Walang karaniwang laso na natagpuan sa kanilang mga katawan. Isang tala lamang ang nagpahinto kay Vargas sa pagbabasa. Ang ibabaw ng baga ng mga biktima ay mukhang tuyo at marupok. Tumingin siya kay Pascual, tinitiyak na hindi siya nagkamali ng pagkakabasa. Tuyo. Ganoon po ang nakasulat sa ulat, tumango si Pascual. Si Ilche Mendoza mismo ang nagsulat. Sinabi niyang hindi pa siya nakakita ng ganitong kaso. Sumandal si Vargas sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat kasong hinawakan niya. Walang katulad nito. Karaniwan, ang malawakang pagkamatay ay may malinaw na pattern, lason man, gas, o kakulangan sa oxygen. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ng pahiwatig ay tila tumatangging magsalita. Tumunog ang telepono sa mesa. Inangat ito ni Vargas. Ang boses mula sa traffic unit ay nag-ulat na ang burning truck ay nakarehistro sa pangalan ng AgriWealth Philippines, Inc., isang corn milling company sa Pangasinan. Walang ulat ng nawawalang sasakyan.
Nagpasalamat si Vargas at ibinaba ang telepono. Tiningnan niya ang larawan ng logo sa katawan ng truck. Ang berdeng kulay nito ay kupas ngunit malinaw pa ring nababasa. Naramdaman niyang bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang isang bagay tungkol sa pangalan ng kumpanya. 2 taon na ang nakalipas, inimbestigahan ang kumpanyang iyon dahil sa hinalang paggamit ng ilegal na pestisidyo, ngunit nawala ang kaso ng walang balita. Ang may-ari nito, isang mapagbigay na negosyante na nagngangalang Don Ricardo de Leon, ay kilala sa kanyang pagiging matulungin. Madalas siyang lumabas sa mga lokal na pahayagan, tumutulong sa pagpapatayo ng mga kapilya at nagbibigay ng scholarship. Kumunot ang noo ni Vargas. Ang isang pangalang napakalinis ay madalas na nagtatago ng isang bagay na hindi nakikita. Pinagmasdan ni Corporal Pascual ang kanyang hepe. Alam niya mula sa ekspresyon ng mukha ni Vargas na ang kanyang isip ay puspusang nagtatrabaho. Umupo siya sa kabilang upuan, binuksan ang isang maliit na kwaderno. Sir, nakausap ko po ang ilang residente malapit sa Halsema. Sabi nila, nitong nakaraang linggo, madalas silang makarinig ng malalaking truck na dumadaan sa gitna ng gabi, pero walang naglakas loob na lumabas dahil sa makapal na hamog. May isa ring residente na nagsabing nakita niya ang 2 truck na magkatulad ang kulay na magkasunod na dumaan, pero isa lang ang bumalik pababa. Lumingon si Vargas. Ibig sabihin, may isa pang truck. Malamang ay nasa kung saan pa rin iyon. Tumayo si Vargas at naglakad patungo sa malaking whiteboard sa dingding. Gumuhit siya ng linya mula sa Halsema patungo sa Pangasinan. Sa itaas nito, isinulat niya ang ilang pangalan, AgriWealth Philippines, Inc., Don Ricardo de Leon, at Rico Mendoza, ang nawawalang trooper. Humarap siya, matagal na tinitigan ang board. Bawat kaso ay laging may pattern, at ang pattern ay laging nagsisimula sa tao. Sino ba talaga si Rico Mendoza at bakit siya nagmamaneho ng truck na iyon mag-isa sa gabing maulap? Pagsapit ng gabi, nagsimulang umambon sa labas ng bintana. Tumingin si Pascual sa langit na dahan-dahang dumidilim. Sa katahimikan, ang kanyang isip ay lumipad sa kanyang ina sa Nueva Ecija. Naalala niya ang madalas sabihin nito noong bata pa siya. Kung gusto mong mahanap ang katotohanan, huwag ka lang makinig gamit ang iyong tainga, kundi pati na rin ang iyong puso. Ang mga salitang iyon ay tila na buhay ngayong gabi. Muli niyang tiningnan ang mga larawan ng mga biktima sa mesa. 79 na maputlang mukha na hindi kilala. Bumulong ang kanyang puso na gusto pa nilang magkwento. Dahan-dahang lumakad si Vargas patungo sa bintana, pinagmamasdan ang ulan na tumutulo sa salamin. Naalala niya ang kanyang asawa na namatay sa isang aksidente ng truck maraming taon na ang nakalipas sa parehong daan. Ang sugat na iyon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Bumuntong hininga siya ng malalim. Sa hamog at tunog ng bumabagsak na ulan, may naramdaman siyang kakaiba. Tila ang Halsema mismo ay sinusubukang magsalita sa pamamagitan ng trahedyang ito. Lumingon siya, tiningnan si Pascual, at sinabi sa mahinang ngunit matatag na tono, bukas ng umaga, pupunta tayo sa Pangasinan. Gusto kong makita mismo ang bodega ni Don Ricardo. Tumango si Pascual. Alam niyang nagsisimula pa lang ang investigasyon. Sa labas, lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang ugong ng mga sasakyan sa highway. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa La Trinidad, dala ang mga lihim na hindi pa nabubunyag. Sa tahimik na opisina, ang whiteboard na puno ng pulang linya at mga itim at puting larawan ay tila isang salamin ng isang kadiliman na naghihintay na mabuksan. At sa gitna ng tunog ng ulan na bumabagsak sa yero, si Jose, na pansamantalang nasa kustodya sa ibaba, ay nanaginip. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang berdeng truck. Umaandar ang makina, walang laman ang kabina, at mula sa likod ng nakasarang lona, ay may maririnig na mahinang ngunit nakakatakot na tunog. Ang tunog ng paghinga na hindi nagmumula sa iisang tao, kundi sa dose-dosenang nilalang. Nagising siyang pinagpapawisan, nakatingin sa blangkong pader, at bumulong sa sarili. Hindi pa sila umaalis. Kinaumagahan, nahihiyang sumilip ang araw sa likod ng mga ulap. Ang kulay abong service vehicle ay dahan-dahang umalis sa bakuran ng AG office sa La Trinidad patungo sa timog. Si Major Vargas ay nakaupo sa harap. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan na basa pa mula sa ulan kagabi. Si Corporal Pascual ay nasa tabi niya, may isinusulat sa kanyang maliit na kwaderno.
Ang hangin ng umaga ay may dalang amoy ng basang lupa, ngunit sa kanilang mga dibdib ay may bigat ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Halos 2 oras ang biyahe patungong Pangasinan. Ang daan ay paliko-liko sa pagitan ng mga palayan at maliliit na barangay na kababangon pa lamang. Mga batang papasok sa paaralan ay naglalakad ng magkakasama, ang kanilang mga uniforme ay basa pa ng hamog. Sa isang paakyat na bahagi, huminto ang sasakyan dahil sa isang kawan ng baka na tumatawid. Tahimik pinagmasdan sila ni Vargas. Ang buhay sa probinsya ay tila simple, malayo sa anino ng misteryong bumabagabag ngayon sa kanyang isipan. Ngunit alam niyang ang kadiliman ay madalas magtago sa likod ng pagiging simple. Bandang 9:00, dumating sila sa harap ng isang malaking tarangkahan na may nakasulat na AgriWealth Philippines, Inc. Ang karatula ay kinakalawang na ngunit malinaw pa ang mga letra. Sa likod ng mataas na bakod ay makikita ang isang malawak na bodega na may maalikabok na bubong na yero. Walang gaanong aktibidad. 2 gwardiya lamang ang nakaupo sa security post. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagtataka nang makita ang sasakyan ng pulis na huminto sa harap. Bumaba si Vargas, ipinakita ang kanyang at hiniling na makausap ang namamahala. Kinakabahan ang gwardiya. Sinabi niyang ang kanilang pinuno, si Don Ricardo, ay wala sa lugar mula pa noong ilang araw na ang nakalipas. Pautal-utal ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Vargas ng tahimik. Pagkatapos ay marahan siyang nagtanong. Kung ganoon, sino ang maihawak ng susi ng bodega? Nagkatinginan ang mga gwardiya. Bago pa man ilabas ng isa ang bakal na susi mula sa kanyang bulsa, sumenya si Vargas kay Pascual na sumunod. Naglakad sila sa buhangin ng bakuran patungo sa malaking pinto ng bodega. Nang bumukas ang bakal na pinto, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanila. Hindi amoy bulok, kundi isang matapang na amoy ng chlorine na maihalong panlinis. Ang sahig na semento ay mukhang basa, na para bang kabubuhos lang ng tubig. Kumunot ang noo ni Pascual. Yumuko siya, hinawakan ang kaunting tubig sa sahig, at itinaas ang kanyang daliri. May maliit na puting butil sa dulo ng kanyang kuko, parang pinong alikabok. Pinagmasdan siya ni Vargas ng walang imik. Alam niyang ang lugar na ito ay sadyang nilinis, sobrang linis para sa isang bodega ng mais. Walang alikabok, walang tira-tirang balat ng mais, walang punit na sako na karaniwang makikita sa ganitong lugar. Pumasok sila sa loob. Mahabang hanay ng mga walang laman na estante ang nakahanay hanggang sa likurang pader. Sa isang sulok ay may maliit na mesa na may ilang maalikabok na upuan. Bukas ang drawer, ngunit walang laman. Walang computer. Tanging mga natirang kable ang nakasabit. Dahan-dahang naglakad si Vargas, pinagmamasdan ang mga pader. Doon ay may mga bakas na mga papel na idinikit ngunit tinanggal na. Binuksan ni Corporal Pascual ang kanyang flashlight at nakahanap ng kulay abong mansa na parang natuyong likido. Tumingin siya kay Vargas. Sir, mukhang kalilinis lang ng lugar na ito. Tumango si Vargas. Nararamdaman niyang may hindi tama na nakadikit sa hangin. Ang gwardiya na naghihintay sa pinto ay mukhang hindi mapakali. Tinawag siya ni Vargas at tinanong kung kailan pa isinara ang bodega. Lumunok muna ang lalaki bago sumagot, 2 araw na po ang nakalipas. Matapos umalis ang huling truck noong gabi, sinabi raw na ang kargang mais ay ihahatid sa Bontoc. Si Don Ricardo mismo ang nag-asikaso. Ngunit mula noon wala nang bumalik. Tinitigan siya ni Vargas ng masinsinan. Hiniling niya ang mga talaan ng delivery. Ngunit sinabi ng gwardiya na lahat ng dokumento ay dinala ng foreman na hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon. Lumabas si Pascual para huminga ng hangin na nagsisimula ng uminit. Pinagmasdan niya ang mga puno sa paligid ng bodega. Mga ibong maya ang nagliliparan sa pagitan ng mga kable ng kuryente. Sa unang tingin, ang lugar ay mukhang tahimik, tulad ng isang ordinaryong bodega. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may isang malamig na aura na mahirap ipaliwanag. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pinakinggan ang mga tunog sa paligid. Sa likod ng bodega, malabo niyang narinig ang tunog ng isang maliit na makina na biglang huminto, tulad ng isang generator na biglang pinatay. Agad siyang sumenyas kay Vargas. Nagtungo silang dalawa sa direksyon ng tunog. Sa likod ng bodega ay may isang maliit na gusali na parang water pump house.
Bahagyang bukas ang pintong kahoy nito. Walang laman sa loob. Tanging isang malaking metal na tangke at mga nagkalat na mahahabang hose. Ngunit sa isang sulok, may nakita si Pascual na kapansin-pansin. Isang punit na sako na may nakasulat na banyagang salita sa ibabaw. Lumapit siya, dinampot ang natirang piraso ng papel na label na nakadikit sa gilid ng sako. Isang malabong sulat ang nakita roon, Eurochem Solutions. Tumingin siya kay Vargas. Ang pangalan ay malinaw na hindi lokal. Kinuha ni Vargas ang piraso ng label, matagal itong tinitigan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya kung gaano kalaki ang dayuhang kumpanyang kemikal na iyon. Sa ilang intelligence reports, madalas lumitaw ang pangalang iyon sa mga kaso ng manipulasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Inilagay niya ang piraso sa isang evidence plastic bag at tiningnan ang malawak na bodega. Ang araw ay ganap ng sumikat, nagbibigay liwanag sa basang sementadong sahig. Ngunit sa mga mata ni Vargas, ang liwanag na iyon ay lalo pang nagpalinaw sa mga anino. Ang anino ng isang bagay na gustong itago sa likod ng salitang mapagbigay at negosyo ng mais. Bago umalis, muling tiningnan ni Vargas ang gusali. Alam niyang nasa ibabaw pa lang sila ng isang bagay na mas malaki. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Pascual, hawak ang kwadernong puno na ng sulat. Dahan-dahan siyang nagsulat, ang lugar na ito ay sobrang linis, at bawat labis na kalinisan ay laging nagtatago ng dumi na hindi nakikita. Muling umandar ang sasakyan pabalik sa lungsod. Sa side mirror, ang malaking bodega ay unti-unting lumiliit hanggang sa mawala sa likod ng mga puno. Ngunit para kay Vargas at Pascual, ang anino nito ay mananatiling susunod sa kanila hanggang sa matagpuan nila ang tunay na katotohanan. Isang manipis na ulan ang bumuhos sa Maynila ng hapong iyon. Ang langit ay mababa, tila dinadaganan ang mga bubong ng mga lumang bahay sa kahabaan ng Quezon Avenue. Sa likod bahay ng AFE General Hospital, dalawang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng gusali ng crime laboratory. Dahan-dahang bumaba si Major Vargas, suot ang kulay abong kapote na nakadikit sa kanyang balikat. Sumunod si Corporal Pascual, dala ang folder ng mga ulat at talaan. Amoy ng pormalin ang sumalubong sa kanila pagpasok sa malamig na pasilyo na may puting ilaw. Sa silid ng otopsya, napakatahimik ng paligid. Si Ilchi. Celia Mendoza ay nakatayo malapit sa isang stainless steel na mesa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang mukha ay pagod ngunit may otoridad pa rin. Hinihintay na niya sila mula patanghali. Nang makita sina Vargas at Pascual, sumenyas siya na lumapit. Sa mesa sa tabi niya ay may mga tumpok ng papeles at ilang larawan mula sa pagsusuri sa mikroskopyo. Binuksan ni E.C. Mendoza ang pinakaibabaw na folder at nagsalita sa mahinang ngunit matatag na boses. Nasuri ko na ang 12 sample mula sa mga bangkay, Major. At kailangan kong maging tapat, hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong karera ko. Tinitigan siya ni Vargas. Alam niyang hindi madaling magulat si E.C. Mendoza. Nakahawak na siya ng 12 ng malalaking kaso, kasama ang pulisya, mula sa mga aksidente ng bus hanggang sa mga serial killing. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay sa kanyang boses na nagpabigat sa hangin sa silid. Itinuro ni E.C. Mendoza ang isa sa mga larawan sa kanyang mesa. Tingnan ninyo ito, sabi niya. Ito ay larawan ng tissue ng baga ng biktima na kinuha namin kaninang umaga. Lumapit sina Vargas at Pascual. Sa larawan ay makikita ang isang hindi pangkaraniwang istruktura. Ang ibabaw ng tissue ay mukhang tuyo at may mga bitak, tulad ng isang lumang dahon ng mais na iniwan sa ilalim ng araw. Napahawak si Pascual sa kanyang bibig, pinipigilan ang paghinga. Hindi pa siya nakakita ng ganoong imahe. Nagpatuloy si E.C. Mendoza sa maingat na tono. Sa normal na kaso, ang pagkamatay dahil sa kakulangan ng oxygen ay magdudulot ng basang baga dahil sa pamumuo ng likido. Ngunit dito kabaligtaran. Walang anumang likido. Ang kanilang mga baga ay ganap na tuyo hanggang sa microscopic level. Tinatawag namin itong total desiccation. Kumunot ang noo ni Vargas. Ibig sabihin na wala ang likido sa loob ng kanilang katawan? Tumango si E.C. Mendoza. Mas tamang sabihing sinipsip ito.
Bawat air sac sa kanilang mga baga ay walang laman, parang espongha na pinatuyo hanggang sa maging marupok. Tumingin si Pascual kay Ilse Mendoza na may maputlang mukha. Posible po bang dahil ito sa malamig na temperatura o kakulangan ng oxygen sa loob ng truck? Umiling si Ilse Mendoza. Hindi. Kung dahil lang sa kakulangan ng oxygen, hindi magiging ganito ang tissue. Para itong may isang bagay na humihigop ng halumigmig mula sa loob ng kanilang katawan. Ang proseso ay mabilis at sabay-sabay. Humila ng upuan si Vargas at umupo, sinusubukang pakalmahin ang kanyang isip. Ang mga salita ni E.C. Mendoza ay umalinggaw sa kanyang ulo. Tuyong baga, malawakang kamatayan, walang sugat. Muli niyang tiningnan ang mga larawan. Tila ang mga katawan ay hindi nabubulok, kundi dahan-dahang naglalaho mula sa loob. Isinara ni E.C. Mendoza ang folder at tiningnan sina Vargas at Pascual. Hinala ko ay may nalanghap sila. Gasman o pinong alikabok na gumagana bilang isang extreme water absorbent, ngunit hindi pa namin matukoy ang uri nito. Ang mga sample ay ipinadala na namin sa Central Laboratory dito sa Maynila. Dahan-dahang tumango si Vargas, mababa ang kanyang boses. Kung gayon, hindi sila namatay dahil sa kakulangan ng oxygen, kundi dahil nawasak ang kanilang mga baga mula sa loob. Tiningnan siya ni E.C. Mendoza ng seryoso. Tumpak. Hindi pa namin lubos na naiintindihan ang mekanismo, ngunit ang reaksyong kemikal ay masyadong mabilis para sa isang natural na sangkap. Hindi ito ordinaryong aksidente, Major. Ito ay gawa ng isang synthetic material. Maaaring lason, maaaring isang experimental substance. Kinagat ni Pascual ang kanyang labi. Tiningnan niya ang larawan ng isang batang lalaki sa mga biktima. Ang kanyang mukha ay bata pa, wala pang 20 taong gulang. Naalala niya ang kanyang kapatid sa Nueva Ecija na kaedad ng biktima. Nanikip ang kanyang dibdib. Pabulong siyang nagtanong kung ganoon po, nakaramdam pa kaya sila ng sakit bago mamatay. Yumuko sandali si Ilse Mendoza bago sumagot. Hindi nagtagal, siguro ilang minuto lamang. Matapos malanghap ang sangkap, agad na nawalan ng kakayahang sumipsip ng oxygen ang kanilang mga baga. Ang kanilang katawan ay dahan-dahang namatay ngunit tahimik. Walang oras para sumigaw. Tumingin si Vargas sa puti at malamig na pader ng laboratorio. Doon ay may nakasabit na lumang orasan na dahan-dahang tumitiktak. Bawat segundo ay tila isang pagsisising isa-isang bumabagsak. Tumingin siya kay E.C. Mendoza. Kung ito ay synthetic material, tiyak na may pinagmulan. Mayroon bang natirang chemical sa kanilang mga damit? Binuksan ni E.C. Mendoza ang isa pang folder at iniabot ang paunang resulta ng pagsusuri. May mga natirang maliliit na particle na kulay pilak sa hibla ng kanilang mga damit. Hindi pa namin alam kung ano ito. Ngunit ang parehong particle ay natagpuan din namin sa pagitan ng mga sako ng mais na nakadikit sa balat ng mga biktima. Tumingin si Vargas kay Pascual. Ang kanyang isip ay agad na bumalik sa sobrang linis na bodega sa Pangasinan. Ang amoy ng chlorine, ang basang sahig, at ang sakong may dayuhang tatak. Lahat ng maliliit na piraso ay nagsisimulang bumuo ng isang pattern. Pinatay ni E.C. Mendoza ang ilaw sa mesa at tiningnan sila na may pagod sa mga mata. Hindi ko maaaring isulat ang tiyak na sanhi sa ulat dahil wala pang siyentipikong datos na sumusuporta dito. Ngunit sa personal kong palagay, naniniwala akong ang pagkamatay ng 79 na taong ito ay hindi dahil sa aksidente o kapabayaan. Ito ay resulta ng isang bagay na plinano, marahil ay sinubukan pa nga. Huminto siya sandali at idinagdag sa mas mahinang boses. Sana lang ay matagpuan agad ang katotohanan para hindi masyadong matagal na maligaw ang kanilang mga kaluluwa. Tumayo si Vargas at iniabot ang kamay kay E.C. Mendoza. Salamat, Doktora. Kami na ang magpapatuloy mula rito. Ang sila'y papalabas na, ang langit sa labas ay kulay lila na. Huminto ang ulan, nag-iwan ng amoy ng basang dahon at tunog ng maliliit na ibon na bumabalik sa kanilang mga pugad. Sa hagdanan, huminto sandali si Pascual. Tumingin siya sa langit at pabulong na nagsalita nang hindi lumilingon, Sir, bakit pakiramdam ko hindi sila namatay doon, kundi kinuha mula sa loob habang buhay pa?
Tiningnan siya ni Vargas sandali at sumagot ng mahina. Dahil marahil, Pascual, ang krimeng ito ay hindi tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa kung paano maaaring mawala ang pagkatao ng isang tao. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa sasakyan, iniiwan ang laboratorio na unti-unting nilalamon ng liwanag ng hapon. Sa likod ng mga ulap na kumukupas, tila ang Maynila ay kasama nilang nagpipigil ng hininga. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto nilang sa likod ng mga butil ng mais na mukhang ordinaryo, ay may nakatagong lihim na mas malupit pa sa anumang kayang isipin ng tao. Gabi na nang bumalik si Major Vargas sa kanyang opisina sa La Trinidad. Ang ilaw na neon ay malamlam, nagbibigay ng malamig na refleksyon sa dingding na puno ng mga mapa at larawan. Ang hangin ay may amoy ng lumang kape at basang papel. Sa mesa, naghihintay ang mga tumpok ng ulat mula sa forensic team. Tinanggal ni Vargas ang kanyang sombrero, pinunasan ang pagod na mukha, at umupo ng mabigat. Sa labas, muling nagsimulang umulan, marahang tumutuktok sa bintana na parang ritmo ng oras na hindi na makapaghintay ng sagot. Pumasok si Corporal Pascual dala ang isang malaking asul na folder. Malungkot ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at tumayo sa harap ng mesa ni Vargas. Ito po ang ulat ng identifikasyon mula sa office team, sir. Tumingin si Vargas, sumenyas na umupo. Binuksan ni Pascual ang folder at inilabas ang mga larawan at datos. Lahat ay walang pangalan. Walang A, walang pitaka, walang anumang personal na gamit sa katawan ng mga biktima. Maging ang kanilang mga damit ay tila uniforme, simpleng kulay abong damit trabaho at itim na pantalon. Isa-isang tiningnan ni Vargas. Bawat larawan ay nagpapakita ng isang payapang mukha na naging kulay asul na. Lalaki, babae, maging ilang teenager. Para silang isang hanay ng mga taong walang kasaysayan. Bumuntong hininga siya ng malalim. Walang fingerprint data na tumutugma sa records ng AFI o sa civil registry. Lahat ay blanco. Tila ang 79 na taong iyon ay hindi kailanman naitala sa mundong ito. Tumingin si Pascual sa mesa, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang ballpen. Baka mga undocumented worker sila, sir. Maraming ahente ang nagdadala ng mga tao mula sa ibang bansa gamit ang mga land routes. Dahan-dahang tumango si Vargas. Iyon ay isang posibleng teorya, ngunit masyadong malinis. Karaniwan sa mga kaso ng human trafficking, mayroong bakas, kahit isang peking dokumento, isang cellphone, isang pangalan na maaaring masundan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala. Tanging katahimikan. Tumunog ang telepono sa mesa. Inangat ito ni Vargas. Ang boses mula sa guard post ay nagulat na may isang residente na gustong magbigay ng impormasyon. Isang lalaking nasa katanghalang gulang mula sa isang barangay malapit sa Halsema. Pinapasok siya ni Vargas. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas na jacket. Basa ang kanyang buhok sa ulan. Ang pangalan niya ay Mang Cardo. Isang magsasaka na madalas maghakot ng ani gamit ang rutang iyon. Mabigat ngunit magalang ang kanyang boses. Sinabi niya, noong gabi bago natagpuan ang truck, nakita ko ang isang convoy ng dalawang malaking sasakyan na dumaan bandang hating gabi. Ngunit ang nakapagtataka, sandaling namatay ang ilaw sa likuran ng unang truck bago ito muling sumindi. Pagkatapos noon, isa lang ang bumalik pababa bago mag-umaga. Tinitigan siya ni Vargas ng may buong atensyon. Naaalala niyo po ba ang kulay ng mga truck? Madilim na berde, mabilis na sagot ni Mang Cardo. Sigurado siya dahil kapansin-pansin ang kulay na iyon sa ilalim ng ilaw poste. Nagkatinginan sina Vargas at Pascual. Kaya totoo, may dalawang truck. Maayos na isinulat ni Vargas ang testimonya at nagpasalamat. Matapos umalis si Mang Cardo, tiningnan niya ang malaking mapa sa dingding. Gumuhit siya ng linya mula Pangasinan patungong Halsema at nagdagdag ng isang bagong pulang tuldok. Isang truck ang nawawala. Saan ito nagpunta at ano ang dala nito? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tumingin si Pascual sa orasan sa dingding. Halos hating gabi na. Ngunit alam niyang hindi uwi ang kanyang hepe hanggat walang natatagpo ang konkreto. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang saliksikin ang datos ng Corn Milling Company. Ang opisyal na website nito ay simple, naglalaman lamang ng mga larawan ng bodega,
at ang profile ni Don Ricardo de Leon na nakangiti, suot ang isang puting barong. Ngunit sa ibabang bahagi ng pahina, may isang link sa isang maliit na subsidiary na nagngangalang Golden Harvest Trading. Ang kumpanya ay bagong rehistro 6 na buwan na ang nakalipas. Ang address ay pareho sa bodega na kanilang binisita kahapon. Ipinakita ito ni Pascual kay Vargas. Maaaring ito ang peking distribution channel, sir. Tinitigan ni Vargas ang screen ng masinsinan. Isa-isa, ang maliliit na piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Subalit, kasabay nito, nag-vibrate ang cellphone ni Vargas. Isang text mula kay E.C. Mendoza. Lumabas na ang paunang resulta ng pagsusuri mula sa Central Laboratory sa Maynila. Mabilis niyang binasa at nanigas ang kanyang mukha. Ang mga particle na natagpuan sa damit ng mga biktima ay naglalaman ng isang hindi kilalang synthetic compound na may extreme water-absorbing properties. Wala pang opisyal na tala tungkol sa sangkap na ito sa National Toxicology Database. Matagal na tinitigan ni Vargas ang screen bago ito isinara. Tumingin siya kay Pascual. Mababa ang kanyang boses. Pascual. Hindi lang ito human smuggling. May isang bagay na mas madilim pa sa likod nito. Nanahimik si Pascual, tinitigan ang mga larawan ng mga biktima sa mesa. Sa katahimikan, nanalangin siya. Inilarawan niya sa isip kung paano natulog ang 79 na kaluluwa sa likod ng truck, marahil umaasa na makarating sa isang bagong trabaho, at dahan-dahang nawalan ng hininga nang hindi man lang nakasigaw. Nanikip ang kanyang dibdib. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, pinapakalma ang sarili. Pinagmasdan siya ni Vargas. Sa likod ng kanyang pagiging istrikto bilang investigador, si Pascual ay laging may malambot na puso, at marahil iyon ang nagpapalakas sa kanya. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ang tubig ay tumutulo mula sa yero, bumubuo ng maliliit na agos sa kalsada sa harap ng opisina. Tumayo si Vargas at naglakad patungo sa bitana. Mula doon, nakikita niya ang mga ilaw poste na malabong kumikinang sa gitna ng hamog ng ulan. Marahan siyang nagsalita na parabang kinakausap ang sarili. 30 taon na akong pulis, marami ng kamatayan ang nakita ko. Pero itong isang ito, ewan ko kung bakit iba ang pakiramdam. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na isa-isang binubura ang mga bakas. Tiningnan siya ni Pascual mula sa mesa at sumagot ng mahina. O baka naman, sir, ang kamay na iyon ay hindi lang nagbubura, kundi nagsusulat muli ng kung ano ang gusto nilang makita natin. Matagal siyang tinitigan ni Vargas bago bahagyang umiti. Alam niyang tama ang mga salitang iyon. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa paghahanap kung sino ang maisala, kundi kung ano talaga ang itinatago ng mundo sa likod ng mga sako ng mais at lumang truck sa Halsema Highway. Umaga na at ang hangin sa La Trinidad ay mabigat. Ang langit ay malinis, ngunit ang kapaligiran ay tila nagpipigil ng isang malaking lihim. Sa opisina, si Major Vargas ay mag-isang nakaupo sa harap ng mesang kahoy na puno ng mga dokumento. Ang tasa ng kape sa tabi niya ay matagal ng malamig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga numero sa isang ulat pinansyal na katatanggap lang niya mula sa Anti-Money Laundering Council. Habang binabasa, lalong lumilinaw na ang daloy ng pera sa kasong ito ay hindi nagmumula sa ordinaryong negosyo ng mais. May malaking bagay na nagtatago sa likod ng mga numerong iyon. Minasahe ni Vargas ang kanyang sentido. Ipinapakita ng ulat ang mga regular na transaksyon mula sa isang foreign account sa pangalan ng Eurochem Solutions patungo sa account ng AgriWealth Philippines, Inc. Ang halaga ay umaabot sa bilyon-bilyong piso sa loob ng 6 na buwan. Alam ni Vargas na walang lohikal na dahilan para ang isang dayuhang kumpanyang kemikal ay magpadala ng ganoong kalaking pera para sa isang negosyo ng corn milling sa Pangasinan. Naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo, ang amoy ng konspirasyon ay nagsisimula ng mangamoy. Narinig ang mga yabag sa labas. Pumasok si Corporal Pascual dala ang isang makapal na folder. Pagod ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin. Mahina siyang nagsalita, sinasabing may nakita siyang irregularidad sa datos ng Department of Trade and Industry. Ang AgriWealth Philippines, Inc. ay may subsidiary pala na nagngangalang Golden Harvest Trading na 6 na buwan pa lang nakarehistro. Pareho ang address, pangalan lang ang iba.
Tinitigan siya ni Vargas. Idinagdag ni Pascual na ang ilang datos ng kumpanya ay binura na mula sa online system. Mabuti na lang at may isang lumang archive sa website ng lokal na pamahalaan na hindi pa na-update. Binasa ni Vargas ang photocopy na ibinigay ni Pascual. Ang petsa, ang pirma, lahat ay mukhang lehitimo. Ngunit sa hanay ng may-ari ay nakasulat ang isang pangalan na nagpanginig sa kanyang dibdib, Don Ricardo de Leon, isang kilalang pilantropo na madalas lumabas sa mga pahayagan na may magiliw ng ngiti, nagbibigay ng donasyon sa mga ulila at sa pagpapatayo ng mga simbahan. Sumandal si Vargas sa kanyang upuan, ipinikit ang mga mata. Minsan na niyang nakilala ang lalaking iyon sa isang event ng pulisya, 2 taon na ang nakalipas. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isip na sa likod ng mabait na mukha na iyon ay maaaring may nakatagong malaking kasalanan. Ang tunog ng telepono sa mesa ay sumira sa katahimikan. Dahan-dahan itong inangat ni Vargas. Sa kabilang linya ay isang mabigat na boses mula sa isang mataas na opisyal sa Camp Crame. Sinabi ng boses na ang kaso sa Halsema ay masyado ng matagal na walang resulta. Naghihintay ng paliwanag ang bansa. Ang media ay nanggigipit. Ang publiko ay nababahala. Kalmadong sumagot si Vargas na nagpapatuloy pa ang investigasyon at wala pang konklusyon, ngunit malamig siyang pinutol ng boses sa kabilang linya. Inuutusan na huwag nang masyadong palalimin ang investigasyon at isara agad ang kaso sa isang makatwirang dahilan. Pagkatapos noon, naputol ang tawag ng walang paalam. Tinitigan ni Vargas ang blankong screen ng telepono. Sa kanyang dibdib, galit at pagkadismaya ang naghahalo. Alam niyang ang pressure mula sa itaas ay hindi dumarating ng walang dahilan. May malaking bagay na tiyak na pinoprotektahan. Si Pascual, na nakatayo sa harap ng mesa, ay nabasa ang ekspresyon ng kanyang hepe. Mahina siyang nagsalita na kung hihinto sila ngayon, hindi na kailanman mabubunyag ang katotohanan. Matagal siyang tinitigan ni Vargas, bago sumagot sa mahinang boses na hindi sila hihinto. Kailangan lang nilang maging mas maingat ngayon. Tumango si Pascual. Naunawaan niyang mula sa sandaling iyon, bawat hakbang nila ay may dalang panganib. Pagsapit ng gabi, ang hangin sa labas ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Si Vargas ay nakaupo pa rin sa harap ng malaking board na puno ng mga larawan at tala. Sa gitna ng board, malinaw na nakapaskil ang mukha ni Don Ricardo de Leon sa gitna ng mga pulang linyang nag-ugnay sa iba't ibang lugar. Ang bodega sa Pangasinan, ang dayuhang kumpanya, at ang berdeng truck sa Halsema ay tila mga buhol na ngayon ng isang malaking lambat. Pinagmasdan ni Pascual mula sa malayo. Nakita niya ang likod ng kanyang hepe, matipuno ngunit tila pagod, na parang pasan ang bigat ng mundo. Ilang oras ang lumipas, may natagpuan si Pascual sa tax report ng kumpanya. May malaking transfer ng pondo sa isang personal na account sa pangalan ni Rico Mendoza. Ang parehong pangalan ng nawawalang trooper. Ngunit ang petsa ng transfer ay 2 araw matapos matagpuan ang truck. Iniabot niya ang natuklasan kay Vargas, naninigas ang mukha. Mabilis na binasa ni Vargas at nanahimik. Sa kanyang mga mata, makikita ang kislap ng hinala at pighati. Kung totoong patay na si Rico, sino ang gumagamit ng kanyang pangalan para tumanggap ng pera? Tumayo si Vargas at naglakad patungo sa bintana. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang bakura ng opisina. Sa refleksyon sa salamin, nakita niya ang sariling mukha. Isang lalaking nasa katanghalang gulang na may pagod na mga mata, ngunit nag-aalab pa rin sa matinding determinasyon. Bumulong siya na hindi niya hahayaang mawala ang 79 na kaluluwa ng walang boses. Ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang mangyari, kailangang matagpuan ang katotohanan. Tinitigan siya ni Pascual nang may paghanga. Sa kanyang puso, lumago ang malalim na respeto para sa kanyang hepe. Alam niyang hindi lang kriminal ang kanilang hinaharap, kundi isang puwersang mas malaki, marahil mas malakas pa sa batas mismo. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw at marahang patak ng ulan, nagpa siya ang 2 ordinaryong tao na manatili sa panig ng katotohanan. Kabubukas pa lamang ng bukang liwayway nang huminto ang service vehicle sa bakura ng Camp Crame sa Quezon City. Ang hangin ng umaga ay mamasa-masa. Amoy ng basang aspalto ang nananatili mula sa ulan kagabi. Unang bumaba si Major Vargas, sinundan ni Corporal Pascual na dala ang isang bag na puno ng mga dokumento ng investigasyon.
Ang kanilang mga mata ay pagod matapos ang biyahe mula La Trinidad, ngunit ang determinasyon sa kanilang mga dibdib ay hindi pa kumukupas. Dumating sila hindi para sa katanyagan, kundi para sa katotohanang nagsisimula ng takpan ng alikabok ng interes. Ang malaking gusali ay nakatayo ng maringal, malamig at tahimik. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay umalingaw sa mahabang pasilyo. Sa dingding ay nakasabit ang mga larawan ng matataas na opisyal. Ang ilan ay may pilit na ngiti sa likod ng mga gintong kwadro. Dahan-dahang naglakad si Vargas, nakatingin ng diretsyo. Sa kanyang puso, may halong pagmamalaki at pag-iingat. Alam niyang bawat hakbang sa lugar na ito ay maaaring mga hulugan ng isang mahalagang desisyon o isang malaking pagkakamali. Tinanggap sila ng isang batang opisyal mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CID. Magalang silang binati at pinaupo sa isang meeting room na malamig dahil sa aircon. Binuksan ni Vargas ang folder at iniabot ang mga dokumento ng financial tracking na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng AgriWealth at Eurochem Solutions. Mabilis itong binasa ng batang opisyal at tumango. Sinabi niya sa isang walang emosyong tono na susuriin ng central team ang datos at babalitaan sila kung may development. Matagal siyang tinitigan ni Vargas, nararamdaman ang banayad na pagtanggi sa likod ng magalang na pananalita. Alam niyang ang ulat na iyon ay maaaring hindi na masusing suriin. Paglabas nila ng gusali, mataas na ang sikat ng araw. Sa labas, ang mga sasakyan at ingay ng Maynila ay tila ibang mundo. Tiningnan ni Vargas ang mga tao at bumulong kay Pascual na dito, ang katotohanan ay madalas na nalulunod sa gitna ng mga interes. Tumango lang si Pascual, naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang hepe. Naglakad sila patungo sa sasakyang nakaparada sa ilalim ng isang lumang puno ng fire tree. Sa kalagitnaan ng biyahe patungo sa kanilang tutuluyan, binuksan ni Pascual ang laptop at may ipinakita. Nagawa niyang pasukin ang isang lumang archive na nakatago sa isang foreign government website. Sa archive na iyon, mayroong isang ulat tungkol sa isang research collaboration sa pagitan ng Eurochem at isang peking kumpanya sa Timog Silangang Asya. Ang pangalan ng kumpanya ay kapareho ng nakasulat sa sakong natagpuan sa bodega sa Pangasinan. Maingat na binasa ni Vargas. May mga salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang dibdib. Ang proyekto ay tinawag na Research on Organic Moisture Absorbents for Tropical Agriculture. Sa ibaba, nakasulat ang lokasyon ng unang pagsubok, Pilipinas. Matagal na tinitigan ni Vargas ang screen nang walang imik. Tila nagsimulang umikot ang mundo sa paligid niya. Pagsapit ng hapon, lihim silang nakipagkita sa isang opisyal ng Department of Agriculture na dati nang nakipagtrabaho kay Don Ricardo de Leon. Ang pulong ay ginanap sa isang maliit na karinderya sa Cubao. Dumating ang lalaki na may tensyon sa mukha, palingalinga bago umupo. Mahina siyang nagsalita, sinasabing minsan nang nag-apply si De Leon ng permit para sa isang eksperimento sa Harvest Preservation Additives, ngunit tinanggihan ito dahil naglalaman ng mga kemikal na hindi pa aprobado. Ngunit ilang buwan ang lumipas, lihim pa ring itinuloy ang proyekto sa tulong ng mga dayuhang mamumuhunan. Nakikinig si Vargas, naninigas ang kanyang panga. Lahat ay nagsisimula ng maging malinaw. Ang truck, ang bodega, at ang 79 na biktima ay hindi aksidente, kundi resulta ng isang pumalyang eksperimento. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa isang simpleng inn sa Sampaloc. Sa labas, muling umulan. Binuksan ni Pascual ang maliit na ilaw sa mesa, kinokopya ang mga tala mula sa laptop patungo sa kanyang field notebook. Bigla, may napansin siyang kakaiba. Sa likod ng inn, may isang itim na kotse na nakahinto ng walang ilaw. 2 tao sa loob ang tahimik na nakaupo, tila naghihintay. Umayos ng upo si Pascual, sumilip sa kortina. Sinabi niya ang kanyang napansin kay Vargas sa mahinang boses. Lumapit si Vargas, sumilip din sa bintana. Nanigas ang kanyang mukha. Alam niyang minamanmanan sila. Ilang minuto ang lumipas ng walang ingay. Tanging ang patak ng ulan sa yero at ang malayong tunog ng busina mula sa pangunahing kalsada. Bumuntong hininga si Vargas at mahinang sinabi na hindi sila dapat magpanik. May isinulat siya sa isang piraso ng papel at iniabot kay Pascual. Sa sulat, 3 salita lang, lilipat tayo bukas. Tumango si Pascual. Muli silang umupo, nagkunwaring abala sa pagsusuri ng mga dokumento.
Habang sa labas, ang itim na kotse ay nanatiling tahimik na parang anino ng gabi na walang balak umalis. Sa katahimikang iyon, naalala ni Vargas ang sinabi ng kanyang asawa noon. Ang katotohanan ay madalas dumating sa anyong masakit, ngunit ang taong maglalakas loob na harapin ito ay hindi kailanman matatalo. Ang mga salitang iyon ay umikot sa kanyang isipan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. May mga pangalan pang kailangang buksan, mga datos na kailangang hukayin, at mga boses ng mga biktima na kailangang buhayin muli. Bago maghating gabi, sandaling namatay ang kuryente bago muling bumalik. Tumingin si Pascual sa labas, ngunit nawala na ang itim na kotse. Tanging mga basang bakas ng gulong sa kalsada ang natira. Tiningnan ni Vargas ang paligid ng silid, tinitiyak na ligtas ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Pascual at sinabi sa isang kalmadong ngunit matatag na boses na mula sa sandaling ito, hindi lang sila humahabol sa mga kriminal, kundi nilalabanan din ang sarili nilang takot. Tumango si Pascual, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo kung saan kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Doon, ang Maynila ay patuloy na nabubuhay sa ingay nito, na tila walang nangyayari. Ngunit sa puso ng dalawang investigador, alam nilang nakatayo sila sa bingit ng isang mapanganib na katotohanan. Nang gabing iyon, sa simpleng silid na nililiwanagan ng dilaw na ilaw, pareho silang nangako sa katahimikan na hindi susuko, anuman ang naghihintay sa kanila kinabukasan. Kinabukasan, kulay abo pa rin ang langit ng Maynila. Ang mamasa-masang hangin ay dumidikit sa balat, nag-iiwan ng kakaibang lamig. Sa loob ng AV Central Crime Laboratory, ang katahimikan ay sinisira lamang ng ugong ng mga makina at ng marahang yabag ng mga mananaliksik. Si Major Vargas at Corporal Pascual ay nakatayo sa likod ng makapal na salamin, naghihintay sa resulta ng pagsusuri na maaaring maging susi sa lahat. Sa harap nila, isang batang chemist na nagngangalang Banyo ang abala sa pag-aayos ng isang spectrometer na kumikinang sa ilalim ng puting ilaw. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Ang kanyang mga kamay ay maingat na gumagalaw na para bang hawak niya ang isang malaking lihim ng mundo. Si Banyo ay isang top-notcher mula sa Diliman. Bata pa ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod dahil hindi siya natulog kagabi. Sinusuri ang mga sample ng butil ng mais na kinuha mula sa truck at sa bodega sa Pangasinan. Nang huminto ang makina, ipinakita ng computer screen ang mga hilera ng numero at komplikadong mga graph. Matagal itong tinitigan ni Banyo at may isinulat sa isang maliit na talaan. Pagkatapos ay lumapit siya kina Vargas at Pascual. Ang kanyang boses ay mahina, na para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ipinaliwanag ni Banyo na ang mga sample ng mais ay may manipis na patong ng isang synthetic compound na hindi pa kailanman naitala sa pandaigdigang database ng kemikal. Ang compound na ito ay may kakayahang sumipsip ng halumigmig sa napakalaking dami sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagsagawa siya ng isang simpleng pagsubok sa pamamagitan ng paglalagay ng pulbos nito sa isang saradong lalagyan na may mamasa-masang hangin. Sa loob ng wala pang isang minuto, lahat ng hamog sa dingding ng lalagyan ay naglaho, nag-iwan ng tuyong hangin na parang disyerto. Nanahimik si Pascual habang si Vargas ay nakatitig sa computer screen na may kunot sa noo. Nagpatuloy si Banyo sa seryosong tono. Sinabi niya na kung ang sangkap na ito ay malanghap kahit sa maliit na dami, lalo na sa isang saradong espasyo, agad nitong sisipsipin ang lahat ng halumigmig sa baga ng tao. Sa loob ng ilang minuto, ang tisyo ng baga ay matutuyo at masisira, magdudulot ng kamatayan ng walang anumang panlabas na sugat. Naramdaman ni Vargas na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lahat ng ulat ng otopsya na gumugulo sa kanyang isipan ay biglang naging malinaw. Naalala niya ang mga maputlang mukha ng mga biktima na may mga tuyong baga na parang dahon ng tabako. Ang sagot na ilang linggo na nilang hinahanap ay nasa harap na nila. Hawak ni Pascual ang kanyang mga tala nang nanginginig ang kamay. Pabulong niyang sinabi na hindi ito ordinaryong pagpatay, kundi isang eksperimentong nagkamali. Tiningnan siya ni Vargas at dahan-dahang tumango. Alam niya ang kahulugan ng lahat ng ito. Ang truck, ang nilinis na bodega, at ang dayuhang kumpanyang nagpopondo ay hindi nagpapatakbo ng negosyong pang-agrikultura, kundi sumusubok ng isang chemical weapon na itinago bilang isang food research. Ang mundong kilala nila ay biglang naging mas madilim. Ilang oras ang lumipas,
ipinatawag sina Vargas at Pascual sa isang biglaang pulong sa ika-12 palapag ng pangunahing gusali ng Doon ay naghihintay na ang mga kinatawan mula sa Department of National Defense, National Intelligence Coordinating Agency, at ilang matataas na opisyal. Mabigat ang kapaligiran sa silid. Tila makapal ang hangin sa tensyon. Sa malaking screen sa harap, ipinakita ang microscopic image ng butil ng mais na nababalutan ng pinong kristal. Isang opisyal mula sa Department of Science and Technology ang nagpaliwanag na ang sangkap ay isang bagong anyo ng water-absorbing polymer na dinisenyo ng may mataas na katumpakan. Hinihinalang nagmula sa isang lihim na laboratorio ng isang dayuhang korporasyon. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalong nagpapatahimik sa paligid. Iginiit ng opisyal na ang compound ay maaaring gamitin bilang isang napakadelikadong biological weapon. Hindi ito nagsasanhi ng pagsabog, hindi nag-iiwan ng bakas, ngunit kayang pumatay ng tahimik. Yumuko si Vargas, iniisip ang 79 na biktima na namatay nang hindi alam kung ano talaga ang tumama sa kanila. Kinagat ni Pascual ang kanyang labi, nangingilid ang luha. Tila naririnig niya ang huling hininga ng mga biktima na umaalingaw-ngao sa kanyang tainga. Matapos ang presentasyon, tiningnan ng isang opisyal si Vargas at matalim na nagtanong, mayroon na ba kayong ebidensya na nag-ugnay sa lokal na kumpanya sa dayuhang iyon? Kalmadong sumagot si Vargas na mayroon siyang financial data na nagpapakita ng daloy ng pondo mula sa ibang bansa patungo sa account ng kumpanya ni Don Ricardo de Leon. Ngunit, idinagdag din niyang lahat ng dokumento ay maaaring mabura anumang oras. Tinitigan siya ng opisyal at maikling sinabi na mula sa sandaling ito, ang kaso ay nasa kategorya na ng national threat at direktang pangangasiwaan ng isang joint task force mula sa national headquarters. Lumabas si Vargas sa silid na may mabibigat na hakbang. Sa mahabang pasilyo, naglakad si Pascual sa tabi niya nang walang imik. Alam nilang pareho ang kahulugan ng desisyon na iyon. Ang kaso ay hindi naganap na sa kanila. Sila ay maliit na bahagi na lamang ng isang malaking bagyo na hindi pa alam kung saan magtatapos. Ngunit sa puso ni Vargas, may isang bagay na malakas na tumitibok. Ayaw niyang huminto rito. Ayaw niyang ang 79 na buhay ay maging isang numero lang sa ulat ng estado. Gabi na sa kanilang tinutuluyan, si Vargas ay nakaupo malapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod. Dumating si Pascual dala ang 2 tasa ng kape. Matagal silang umupo ng tahimik. Sa wakas ay marahang nagsalita si Vargas na ang katotohanan ay minsan parang isang maliit na apoy sa gitna ng bagyo, madaling mamatay kung hindi babantayan. Tumango si Pascual. Alam niyang anuman ang desisyon mula sa itaas, mayroon pa rin silang moral na responsibilidad na hanapin kung sino ang unang nagsindi ng apoy na iyon. Gabi na sa Maynila. Ang ulan ay marahang bumabagsak. Lumilikha ng malambot na tunog sa erong bubong ng simpleng inn kung saan nanunuluyan sina Vargas at Pascual. Isang maliit na ilaw sa mesa ang nagbibigay ng nakakakalmang dilaw na liwanag. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinang ugong ng lumang bentilador at ang tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Si Pascual ay nakaupo sa harap ng laptop, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Pinapasok ang iba't ibang online archives na nakatago sa likod ng komplikadong encryption. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa pagod. Si Vargas ay nakatayo sa likod niya, pinagmamasdan ang bawat datos na lumalabas. Matapos ang ilang oras, may natagpuan si Pascual. Isang lumang file na konektado sa kumpanyang European na nabanggit sa ulat ng laboratorio. Ang file ay naglalaman ng isang listahan ng mga logistic shipments sa Timog Silangang Asya sa loob ng nakaraang 2 taon. Ngunit, ang nagpatigil sa kanila ay ang isang karagdagang tala sa ibaba na may isang hindi pangkaraniwang maikling code. Sa isang linya ay nakasulat, Zeki Shamgiri. Paulit-ulit na binasa ni Vargas ang code, sinusubukang hanapin ang kahulugan nito. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang katulad na code sa ibang dokumento. Hiniling niya kay Pascual na buksan ang financial archives ng AgriWealth. Sa mga talaan ng transaksyon, lumitaw ang parehong code sa bahagi ng T-memo ng isang transfer. Bumuntong hininga si Vargas. Napagtanto niyang ang code na iyon ay hindi isang ordinaryong numero.
Ang SFC Shamgi ay malamang na pangalan ng isang lihim na proyekto. Sa screen, pinalaki ni Pascual ang isang shipping document. Ang pinagmula ng kargamento ay mula sa isang maliit na daungan sa Marseille, France, patungo sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang pribadong shipping company. Sa hanay ng tatanggap, nakasulat ang pangalan, Don Ricardo de Leon. Tiningnan ni Pascual si Vargas, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halong pagkamangha at takot. Ibig sabihin, ang transaksyong ito ay hindi lamang pinansyal, kundi talagang may pisikal na pagpapadala mula sa ibang bansa. Alam ni Vargas ang ibig sabihin nito. Ang nakamamatay na kemikal ay hindi ginawa sa Pilipinas. Ito ay resulta ng isang lihim na pananaliksik na ipinasok sa bansa na nakabalak kayo bilang sangkap sa pagkain. Hiniling ni Vargas kay Pascual na itala ang bawat detalye, pagkatapos ay isave ito sa dalawang magkaibang secure na lokasyon. Alam niyang mahalaga ang datos na ito, ngunit mapanganib din. Sa mundo ng investigasyon, ang katotohanang masyadong malinaw ay madalas na nagiging dahilan para patahimikin. Matapos mailigtas ang lahat, nagpa siya silang magpahinga sandali. Ngunit, hindi talaga dumating ang kapayapaan ng isip. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng ambon at sa hindi malamang dahilan, pareho nilang naramdaman na sila ay minamanmanan. Bago mag-umaga, may kumatok sa pinto. Ang katok ay mahina ngunit paulit-ulit na parang isang sinadyang code. Kinuha ni Vargas ang maliit na flashlight mula sa mesa at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Sumilik siya sa maliit na siwang. Isang lalaking nasa katanghalang gulang ang nakatayo sa labas, suot ang isang kupas na kapote. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Nakilala siya ni Vargas bilang isa sa mga empleyado ng Central Laboratory na kasama sa pulong kahapon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mabilis na nagsalita ang lalaki na wala siyang maraming oras. Binalaan niya si Vargas na mag-ingat. Dahil mula nang ianunsyo ang resulta ng pagsusuri, may ilang dayuhan na nagtatanong tungkol sa datos na iyon. Nagpakilala silang mga konsultant, ngunit hindi malinaw kung saang ahensya. Matapos ihatid ang mensahe, umalis ang lalaki nang hindi lumilingon. Isinara ni Vargas ang pinto at umupo na may malungkot na mukha. Hinihintay ni Pascual ang paliwanag. Sa wakas ay sinabi ni Vargas na nasagi na nila ang isang bagay na masyadong malaki para harapin ng mag-isa. Hindi niya binanggit ang salitang ibanta, ngunit sapat na ang tono ng kanyang boses para maintindihan ni Pascual. Nagpa siya silang umalis ng Maynila sa lalong madaling panahon. Matapos kopyahin ang lahat ng datos sa isang secure device, babalik sila sa La Trinidad para muling suriin ang chain of delivery, hinahanap kung sino talaga ang naging tulay sa pagitan ng dayuhang kumpanya at ng lokal na network. Sa biyahe patungo sa istasyon ng tren, tumingin si Vargas sa labas ng bintana ng taxi. Ang langit ng Maynila ay maputla. Ang umaga ay basa pa mula sa ulan kagabi. Sa gitna ng matataas na gusali, ang buhay ng lungsod ay normal na nagpapatuloy. Tila walang lihim na bagyo na umiikot sa likod ng mga salaming pader na iyon. Naisip niya kung gaano kadalas na mukhang payapa ang mundo sa ibabaw, samantalang sa ilalim nito ay may nakatagong lason na handang kumalat. Si Pascual ay nakaupo sa tabi niya, tahimik na yakap ang folder na naglalaman ng mga kopya ng datos. Ang kanyang mukha ay tensyonado ngunit matapang. Sa kanyang puso, alam niyang ang pag-uwi na ito ay hindi magiging madali. Dahan-dahang umalis ang tren sa istasyon ng Tutuban. Ang tunog ng mga bakal na gulong na kumikiskis sa riles ay lumikha ng isang monotonong ritmo na nakakakalma. Tumingin si Vargas sa labas ng bintana. Habang nagiging mapusyaw na asul ang langit, naisip niya ang 79 na biktima na namatay ng tahimik, ang mga manggagawang walang kamalay-malay, at ang kanilang mga pamilya na maaaring naghihintay pa rin ng balita sa kanilang mga probinsya. Sa kanyang puso, ipinangako niyang hindi magtatapos ang kasong ito sa isang opisyal na ulat lamang. Sisiguraduhin niyang malalaman ng mundo na sa likod ng mga ngiti ng malalaking negosyante ay may dugo at luha ng maliliit na tao na naging biktima ng kasakiman. Pagsapit ng tanghali, dumaan ang tren sa malawak na mga palaya ng Central Luzon. Tinitigan ni Vargas ang luntiang tanawin at naalala ang kanyang asawa na madalas sabihin na ang lupa ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kung ano ang itinanim mo, iyon ang aanihin. Mapait siyang humiti na pagtantong ang mga salitang iyon ay naging isang masakit na katotohanan gayon.
Sa mundong puno ng ambisyon, maraming tao ang nagtatanim ng kasakiman at ang tumutubo ay kamatayan. Sa tabi niya, nakatulog na si Pascual. Tiningnan ni Vargas ang batang mukha na iyon ng may awa. Alam niyang si Pascual ay hindi lang isang tauhan, kundi isang kaluluwang tapat na nakikipaglaban para sa katarungan. Sa kanyang puso, nanalangin si Vargas na bigyan sila ng Diyos ng lakas para ipagpatuloy ang hakbang na ito. Patuloy na tumakbo ang tren, iniiwan ang kabiserang puno ng lihim. Sa di kalayuan, nagsimulang lumiwanag ang langit. Ngunit, para sa dalawang investigador, ang paglalakbay patungo sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Dumating ang tren sa istasyon ng Dagupan bago maghapon. Ang langit ay kulay abo at lila, at ang amoy ng basang lupa ang sumalubong sa kanila pagtapak sa peron. Huminga ng malalim si Vargas, sinusubukang pakalmahin ang isipan. Ang biyahe mula Maynila ay tila napakahaba, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa bigat ng mga iniisip. Naglakad si Pascual sa likod, dala ang bag na may mga dokumento. Alam nilang ang pagbabalik na ito ay hindi para magpahinga. Bumalik sila para buksan ang huling pahina ng malaking palaisipan na kumitil sa 79 na buhay. Dumiretso sila sa isang maliit na opisina sa gilid ng lungsod na nagsilbing pansamantalang investigation post nila. Ang gusali ay simple, ang mga pader ay kupas na. Ngunit sa loob nito, nakatago ang lahat ng tala na kanilang natipon. Umupo si Vargas sa kanyang karaniwang upuan, binuksan ang ilaw, at binuksan ang malaking folder na may mga lumang larawan mula sa bodega ng AgriWealth. Kinuha ni Pascual ang isang maliit na whiteboard at sinimulang idikit ang mga papel ng pinakabagong natuklasan mula sa Maynila. Muling napuno ng mga pulang linya ang board, nag-ugnay ng mga pangalan, lokasyon at petsa. Ngunit sa pagkakataong ito, isang pangalan ang mas nangingibabaw, Don Ricardo de Leon. Tinitigan ni Vargas ang isang lumang larawan ng lalaki na kuha sa isang social event sa Pangasinan. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang mga mata ay kalmado, ang ngiti sa kanyang labi ay malambot. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may iba nang nakikita si Vargas ngayon, hindi kabutihan kundi lihim. Naalala niya ang sinabi ng opisyal sa Maynila tungkol sa permit para sa eksperimento na tinanggihan ngunit itinuloy pa rin. Si Don Ricardo ay hindi biktima ng isang konspirasyon. Siya ang puso nito. Nang gabing iyon, muli nilang sinuri ang lahat ng ulat mula sa bodega. Sa isa sa mga larawan mula sa paunang dokumentasyon, may napansin si Pascual na nakaligtaan. Sa isang sulok ng silid, halos hindi makita, may isang maliit na metal na kahon na iba sa mga tumpok ng sako ng mais. Pinalaki niya ang larawan sa laptop at nakita ang isang maliit na sticker sa gilid ng kahon na may malabong pulang sulat. Ang mga letra ay banyaga, ngunit sa ilalim ay may code na kapareho ng natagpuan sa International Archive, ZV-Shamgi. Tinawag ni Pascual si Vargas. Ipinakita niya ang larawan habang ipinapaliwanag na ang kahon ay malamang na hindi kasamang kinuha sa unang raid. Matagal na tinitigan ni Vargas ang larawan. Sinubukan niyang alalahanin ang mga ulat ng logistik mula sa araw na natagpuan ang truck. Walang anumang tala tungkol sa isang metal na kahon. Ibig sabihin na wala ito bago dumating ang mga pulis. Marahil ay inilipat o itinago. Naalala niya ang pangalan ng isang gwardya sa bodega na minsan nang na-interview ngunit hindi na bumalik sa trabaho. Isang lalaking nagngangalang Tonyo. Binuksan ni Vargas ang mga lumang tala at natagpuan ang huling address ng lalaki sa isang maliit na barangay sa Urdaneta. Walang pag-aalinlangan, nagpasya silang umalis ng gabing iyon. Umambon ng dumaan ang kanilang sasakyan sa makipot na daan sa gitna ng mga palayan. Ang ilaw sa harap ay tumago sa manipis na hamog. Ang barangay ay tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang lagaslas ng tubig mula sa mga kanal ang maririnig. Matapos magtanong-tanong, narating nila ang isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Bahagyang bukas ang pinto, nagdulot ng kaba sa dibdib ni Vargas. Dahan-dahan siyang kumatok, ngunit walang sumagot. Binuksan ni Pascual ang kanyang flashlight at itinutok sa loob. Ang bahay ay tila walang laman, maalikabok at magulo. Pumasok si Vargas ng dahan-dahan. Sa sala, nakabaligtad ang isang mesang kahoy at may mga nagkalat na papel. Dinampot niya ang isang piraso at nakita ang logo ng AgriWealth. Sa isang sulok, nakita ni Pascual ang isang maliit na maleta na natatakpan ng alikabok.
Nang buksan, napigil ang kanilang hininga. Sa loob ay may ilang maliliit na bote na naglalaman ng kulay abong pulbos, mahigpit na selyado at may dayuhang etiketa. Sa isa ay nakasulat ang code na si Hishambi. Matagal itong tinitigan ni Vargas. Alam niyang hawak nila ang huling ebidensya ng nakamamatay na proyekto. Ngunit bago pa man nila mailabas ang gamit, may narinig silang mga yabag sa labas. Sumenya si Vargas kay Pascual na manahimik. Mula sa bintana, nakita nila ang dalawang anino na mabilis na gumagalaw. Ang isa ay may dalang flashlight. Ang isa naman ay may hawak na parang bakal na tubo. Yumuko si Vargas, kinuha ang kanyang service firearm mula sa baywang. Bawat segundo ay tila napakahaba. Ang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng basang lupa na maihalong matinding tensyon. Nakatingin si Pascual sa pinto, pigil ang hininga. Bigla, lumapit ang isang anino sa bintana at itinutok ang ilaw sa loob. Mabilis na kumilos si Vargas, hinila si Pascual sa likod ng isang lumang aparador. Ang mga yabag ay lalong lumapit, sinundan ng tunog ng pinto na dahan-dahang bumukas. Sa liwanag ng flashlight na tumago sa silid, nakita ang isang malaking lalaki na maingat na pumasok. Naghintay si Vargas ng ilang segundo bago dahan-dahang tumayo at itinutok ang kanyang baril. Mahinang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, inuutusan ang lalaki na huminto. Natigilan ang anino. Ang ilaw ng flashlight ay lumipat sa kanyang mukha at nagulat si Vargas nang makilala ito. Siya si Tonyo, ang gwardiya na kanilang hinahanap. Ngunit, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay ligaw, na para bang kalalabas lang sa isang masamang panaginip. Tiningnan sila ni Tonyo nang may takot. Nanginginig ang kanyang katawan, mahina ang kanyang boses. Sinabi niyang lahat sila ay nasa panganib. Inamin niyang ilang araw matapos matagpuan ang truck, may mga taong dumating na naghahanap ng metal na kahon mula sa bodega at pinilit siyang itago ito sa bahay na iyon. Ang mga lalaki ay hindi taga roon at may banyagang punto. Pagkatapos, nawala sila ng walang bakas. Sinabi ni Tonyo na mula noon, madalas niyang maramdaman na sinusundan siya. Ang kanyang bahay ay ilang beses nang pinasok at ang kanyang mga gabi ay puno ng mga yabag na hindi niya nakikita. Kalmadong nakinig si Vargas. Alam niyang hindi walang dahilan ang takot ng lalaki. Nangako siyang poprotektahan siya, kahit na sa puso niya, alam niyang maaaring huli na ang lahat. Sa labas, nagsimulang tumila ang ulan. Ang langit ng gabi ay nagpakita ng mga bituin na malabo sa likod ng mga ulap. Tumingin si Vargas sa madilim na labas ng bintana. Sa kanyang puso, alam niyang nagbago na ang laro. Hindi na lang sila humahabol sa mga may sala. Sila na ngayon ang hinaharap sa isang puwersang mas malaki na kayang abutin ang sinuman, saan man. Kabubukas pa lamang ng bukang liwayway sa Ordaneta. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon nang tumilaok ang mga manok. Sa lumang bahay kung saan sila nagpalipas ng gabi, maagang nagising si Vargas. Nakaupo siya sa isang upuang kahoy malapit sa bintana, nakatingin sa labas, patungo sa taniman ng saging. Ang hangin ng umaga ay malamig at nakakakalma, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Halos hindi siya natulog kagabi. Masyadong maraming bagay ang umiikot sa kanyang isipan. Ang proyektong sa Hishambi, ang pag-amin ni Tonyo, at ang metal na kahon na puno ng kulay abong pulbos. Lahat ay parang mga piraso ng palaisipan na nagsisimula ng bumuo ng isang malaking larawan, ngunit hindi pa rin kumpleto. Nagising si Pascual hindi nagtagal. Naghanda siya ng mainit na tubig sa maliit na kusina habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Walang signal. Ang baryo ay talagang liblib. Pagbalik niya sa sala, handa na si Vargas. Plano nilang dalhin si Tonyo at ang ebidensya sa lungsod. Ngunit nang tawagin ni Pascual si Tonyo, walang sumagot. Lumabas si Vargas sa bakuran, muling tumawag. Tahimik. Tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Nagsimula silang makaramdam na may mali. Sa likod ng bahay, bukas ang pinto ng kulungan ng manok. May mga bakas ng paa sa basang lupa na patungo sa maliit na kakahuyan sa likod ng baryo. Sinundan ni Vargas ang mga bakas bago huminto. Sa lupa ay may isang punit na tela na kulay abo, katulad ng suot ni Tonyo kagabi. Hindi kalayuan, bigla na lang nawala ang mga bakas sa gitna ng mga palumpong. Matagal na nanahimik si Vargas. Ang dating malamig na hangin ay tila naging mabigat.
Sumunod si Pascual, nanlaki ang mga mata nang makita ang tela. Pabulong siyang nagtanong, posible po bang dinukot si Tonyo? Hindi sumagot si Vargas. Alam niyang masyado ng maraming kakaibang nangyari para ituring na nagkataon lang. Agad silang bumalik sa bahay at sinuri ang maleta na may mga bote. Isa sa mga bote ay nawawala. Napahawak si Pascual sa kanyang bibig. Mabilis na isinara ni Vargas ang maleta at muling ikinandado. Tiningnan niya ang paligid ng silid, tinitiyak na walang senyales ng anumang away. Lahat ay mukhang tahimik na parang walang nangyari. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nagdulot ng mas malalim na takot. May pumasok habang sila ay natutulog. Isang taong alam kung ano ang hinahanap. Walang sinayang na oras, inaya ni Vargas si Pascual na umalis. Dala nila ang maleta at lahat ng natitirang dokumento. Sa daan ng baryo na tahimik pa, nakasalubong nila ang ilang residente na papunta sa bukid. Maikling bumati si Vargas, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit sa kanyang puso, pakiramdam niya bawat tingin ng mga tao ay may dalang tanong. May alam ba sila o nagtataka lang sa dalawang estrangherong may dalang malaking maleta sa madaling araw? Pagdating sa sasakyan, tumingin si Pascual sa side mirror. Sa dulo ng kalsada, isang itim na kotse ang nakahinto, halos hindi gumagalaw. Hindi siya sigurado kung nagkataon lang. Napansin ni Vargas ang kanyang tingin at pinaandar ang makina ng walang imik. Dahan-dahang umandar ang kanilang sasakyan sa palikolikong daan palabas ng baryo. Ang itim na kotse ay nanatili sa kinatatayuan nito hanggang sa mawala sila sa isang liko. Ngunit, alam ni Pascual na may nagbago. Ang pakiramdam ng seguridad na dati nilang nararamdaman ay tuluyan ng nawala. Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa opisina ng pulisya ng probinsya. Iniabot ni Vargas ang maleta sa evidence room na may opisyal na perma. Ayaw na niyang magsapalaran na dalhin pa ito. Pagkatapos ay umupo sila sa opisina habang naghihintay ng kumpirmasyon mula sa Camp Crame. Binuksan ni Pascual ang laptop at sinubukang buksan muli ang mga lihim na file mula sa Maynila. Ngunit, mabagal ang koneksyon at ang ilang datos ay hindi mabuksan. Maingat niyang sinuri at tiningnan si Vargas nang may pag-aalala. Sira po ang file. Para bang may sadyang nagbura ng ilang bahagi nito mula sa malayo. Yumuko si Vargas. Alam niyang iisang grupo lang ang may kakayahang gawin iyon. Pagsapit ng hapon, nakatanggap sila ng tawag mula sa Crame. Ang boses ng opisyal ay kalmado ngunit malamig. Sinabi niyang isang special team ang hahawak sa buong investigasyon simula ngayong gabi. Inutusan si Vargas na huwag nang magpatuloy sa field investigation. Ang mga salita ay parang isang utos na hindi maaaring tanggihan. Matapos maputol ang tawag, ipinikit ni Vargas ang kanyang mga mata. Alam ni Pascual ang ibig sabihin noon. Formal na silang inalis sa investigasyon. Nang gabing iyon, nagpalipas sila ng gabi sa isang maliit na staff house sa likod ng opisina. Malakas ang ulan. Mula sa bintana, pinagmasdan ni Pascual ang mga ilaw post na kumikinang sa gitna ng kortina ng tubig. Si Vargas ay nakaupo na may tensyon sa katawan. Hawak niya ang isang tasa ng kape na nagsisimula ng lumamig. Alam niyang minamanmanan sila, hindi lang ng mga dayuhan, kundi pati na rin ng mga tao sa loob ng sistema. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang pangalan ni Don Ricardo de Leon. Habang sinusubukan niyang lumayo, lalong lumilinaw na lahat ng daan ay patungo sa lalaking iyon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, mahinang nagsalita si Pascual. Sinabi niyang hindi sila maaaring huminto ngayon. Hindi matapos ang lahat ng ito. Matagal siyang tinitigan ni Vargas bago tumango. Alam niyang tapat ang katapangan ng dalaga. Kahit mapanganib, ipinangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya si Pascual tulad ng kanyang sariling anak. Sa labas, kumidlat, nagliwanag ang madilim na langit. Sa maikling liwanag na iyon, nakita ni Vargas ang anino ng isang tao na nakatayo sa kabilang kalsada, tahimik na nagmamasid sa kanilang bintana. Nang muling kumidlat, nawala na ang anino. Tanging ang tunog ng ulan ang natira, tinatakpan ang kabog ng dibdib ng dalawang investigador na ngayon ay alam na. Hindi na sila ang nanghuhuli, kundi sila na ang hinuhuli. Pagsikat ng araw, kulay abo ang langit sa ibabaw ng pangasinan. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga sanaw sa kalsada, sumasalamin sa anino ng lumang gusali ng pulisya.
Si Vargas ay nakatayo sa likod bahay, nakatingin sa direksyon ng evidence room. May masama siyang kutob mula pa madaling araw. Nakalock ang pinto ng bodega, ngunit ang kadena ay mukhang bago. Iba sa kagabi. Mabilis na dumating si Pascual, dala ang balitang may opisyal na utos mula sa Kremlin na ilipat ang lahat ng ebidensya sa Maynila ngayong umaga. Napatigil si Vargas, napigil ang hininga. Alam niyang hindi tama ang utos, masyadong mabilis, biglaan, at dumating sa kakaibang oras. Naglakad sila patungo sa administration office. Doon ay may 3 lalaking nakasibilya na kausap ang hepe ng istasyon. Ang kanilang mga mukha ay banyaga. Ipinakita ng isa ang isang sulat na may opisyal na selyo. Lumapit si Vargas at mabilis na binasa. Ang sulat ay lehitimo sa anyo, ngunit ang nakapagtataka, hindi nakalagay ang pangalan ng opisyal na pumirma. Matagal niyang tinitigan ang isa sa mga lalaki, sinusubukang basahin ang intensyon sa likod ng kanyang mga mata. Si Pascual ay nakatayo sa tabi, mahigpit na hawak ang isang folder. Alam niyang kung makukuha ang maleta na may mga bote, lahat ng ebidensya nila ay maglalaho. Ramdam ang tensyon sa hangin. Hiningi ng isa sa mga lalaki ang susi ng bodega. Mariing sumagot si Vargas na hindi niya maaaring ibigay ang gamit ng walang beripikasyon mula sa regional headquarters. Ngumiti ang lalaki at mahinang sinabi na huwag na nilang gawing komplikado ang lahat. Tinapik niya ang balikat ni Vargas, ngunit ang kanyang kamay ay malamig at matigas na parang metal. Tiningnan siya ni Vargas nang hindi kumukurap. Sa kanyang dibdib, galit at tensyon ang naghahalo. Ilang segundo ang lumipas bago nag-abot ang lalaki ng isang karagdagang papel na nagsasabing sa hapon pa ang schedule ng paglipat. Alam ni Vargas na nag-aantala lang sila, hindi kinakansela ang plano. Pagkaalis ng mga lalaki, hinila ni Vargas si Pascual palabas. Sa makipot na pasilyo, nagsalita siya sa mahinang tono. Wala na silang maraming oras. Kailangang mailigtas ang ebidensya bago maghapon. Nagtanong si Pascual, saan po natin ito dadalhin? Nag-isip si Vargas sandali at binanggit ang isang pangalang halos nakalimutan na, Easy. Santos, isang retiradong forensic expert na dati nagtrabaho sa Luna General Hospital. Kilala siyang tapat, matapang, at minsan nang tumulong kay Vargas sa isang lumang kaso. Agad na naintindihan ni Pascual ang ibig sabihin ng kanyang hepe. Kailangan nilang dalhin ang maleta sa isang ligtas na lugar bago ito maabot ng iba. Bago magtanghali, ginamit ni Vargas ang dahilan ng key re-examination para mailabas ang maleta sa bodega. Siya mismo ang pumirma sa mga dokumento at nag-iwan ng peking kopya sa isang folder. Naghihintay si Pascual sa kotse sa likod ng gusali. Nang nasa likurang upuan na ang maleta, mabilis silang umalis patungo sa bahay ni Easy. Santos na matatagpuan sa paanan ng isang burol sa Tarlac. Ang daan ay paliko-liko at mahalumigmig, isang manipis na hamog ang nagsimulang bumaba. Nagmamaneho si Vargas ng may buong focus, paminsan-minsan ay sumusulyap sa salamin. Walang sumusunod. Sa ngayon, ang bahay ni E.C. Santos ay nakatayo sa gitna ng mga puno ng akasya. Luma ngunit maayos. Sinalubong sila ng babae sa terasa, nagulat ngunit kalmado. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Nakinig siya sa paliwanag ni Vargas nang walang maraming salita at dahan-dahang tumango. Dinala niya ang maleta sa isang maliit na laboratorio sa likod ng bahay kung saan maayos pa ring nakahanay ang mga simpleng kagamitan. Doon, maingat niyang sinuri ang isa sa mga bote. Sinabi niyang ang pulbos ay hindi lang isang drying agent, kundi isang pinaghalong biological compound at synthetic polymer na imposible gawin ng walang high-level research facility. Itinala ni Pascual ang bawat detalye, habang si Vargas ay tahimik na nakatayo, pinagmamasdan ang resulta sa ilalim ng mikroskopyo. Ang maliit na kumpol ay tila hindi nakakapinsala. Ngunit sa likod ng katahimikan nito, nakatago ang lakas na kumitil sa 99 na buhay. Nagsimula nang lumubog ang araw nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan. Tumingin si Vargas sa labas. Nanigas ang kanyang katawan. 3 itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng daan. Pinatay ni Pascual ang ilaw sa laboratorio. Alam nila kung sino ang dumating. Nananatiling kalmado si Eusy Santos.
Kinuha niya ang isang sobre na may resulta ng pagsusuri at iniabot kay Vargas. Sinabi niya sa malumanay na tono na ang katotohanan ay hindi dapat itago kahit na hindi lahat ay handang marinig ito. Tumango si Vargas. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at pag-aalala. Lumabas sila sa likurang pinto, bumaba sa isang landas patungo sa maliit na kakahuyan. Nagsimulang dumilim ang langit at ang huni ng mga kulisap ay pumalit sa huni ng mga ibon. Mula sa malayo, narinig ang mga yabag at maikling usapan. Senyales na malapit na ang mga humahabol. Mahigpit na hinawakan ni Vargas ang sobre, habang dala ni Pascual ang maliit na maleta na tila mas bumigat. Mabilis silang naglakad sa pagitan ng mga puno, sinusundan ang isang makipot na daan patungo sa isang baryo sa kabilang burol. Ang hamog ay lalong kumapal, nilalamon ang kanilang mga anino. Ilang minuto ang lumipas, isang putok ng baril ang narinig mula sa direksyon ng bahay. Huminto sandali si Vargas, lumingon. Ang ilaw ng mga sasakyan ay tumago sa hamog, senyales na ni-raid na ang bahay ni Izzy. Santos. Hinawakan niya ang braso ni Pascual at hinila para magpatuloy. Bawat hakbang ay tila isang pustahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa dibdib ni Vargas, iisa lang ang nasa isip, kailangang maligtas ang katotohanan, kahit na siya ay hindi. Gabi na nang huminto ang paglalakad ni Vargas at Pascual sa harap ng isang simpleng bahay na kahoy sa gilid ng isang lambak. Ang bahay ay pag-ari ng isang matandang magsasaka na nagngangalang Mang Wiryo, na kasalukuyang nagsasara ng kulungan ng kambing nang sila'y dumating. Nagulat ang lalaki nang makita ang dalawang estranghero na lumitaw mula sa hamog. Ngunit ang kalmadong mukha ni Vargas at ang basang katawan ni Pascual ay nagpalambot sa kanyang puso. Pinatuloy niya sila ng walang maraming tanong. Sa loob ng bahay, isang gasera ang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Ang mga dingding na kawayan ay marahang nanginginig sa ihip ng hangin. Umupo si Vargas sa isang upuang kawayan, ipinikit sandali ang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang kanyang humihingal na paghinga. Naghain si Mang Wiryo ng mainit na salabat. Dahan-dahan itong ininom ni Pascual. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa lamig. Matapos ang ilang sandali, bahagyang ikinuwento ni Vargas ang dahilan ng kanilang pagdating. Hindi niya binanggit ang mga detalye, sinabi lang na may pinoprotektahan silang isang bagay na mahalaga at mapanganib. Nakinig si Mang Wiryo ng may maamong mga mata. Ang matandang lalaki ay hindi gaanong nagsalita, tumango lang at sinabing hanggat tama ang kanilang layunin, bukas ang kanyang tahanan. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Lumalim ang gabi. Sa labas, ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa mga dahon ng saging at ang mas makapal na hamog. Binuksan ni Vargas ang sobre mula kay Izzy. Santos at muling binasa ang resulta ng pagsusuri. Ang sulat kamay sa papel ay nagpapaliwanag na ang pulbos na si Shamgi ay resulta ng kombinasyon ng mga kemikal at isang biological material na nagmula sa isang deep sea organism. Ang sangkap ay kayang sumipsip ng tubig hanggang libu-libong beses ng sarili nitong bigat. At sa katawan ng tao, ang kakayahang iyon ay nagiging isang dahan-dahang pagwasak ng organ. Ilang segundo lang ang kailangan para tuluyang matuyo ang baga. Matagal na tinitigan ni Vargas ang papel. Sa ibabang sulok, isinulat ni Izzy. Santos na ang pananaliksik na ito ay minsan nang naging bahagi ng isang biological defense project sa ibang bansa. Napalunok si Vargas. Nagsimula na niyang maintindihan kung bakit sila tinutugis. Si Pascual, na nakaupo sa tapat, ay napansin ang pagbabago sa mukha ng kanyang hepe. Alam niyang may malaking bagay na nabunyag. Mahinang sinabi ni Vargas na ang hawak nila ay hindi lang ebidensya ng isang krimen, kundi ebidensya ng isang krimen sa pagitan ng mga bansa. Ang sangkap na ito ay hindi ginawa para sa agrikultura, kundi para sa digmaan. Tumingin si Pascual sa labas ng bintana kung saan binabalot ng hamog ang kagubatan. Ang mundo sa labas ay tila napakatahimik, samantalang ang katotohanang hawak nila ay kayang yumanig sa mga hangganan ng mga bansa. Bago mag-umaga, may narinig na mga yabag sa labas. Mabilis na tumayo si Vargas at lumapit sa bintana. Sa landas, dalawang lalaking maayos ang pananamit ang naglalakad patungo sa bahay. Ang kanilang mga galaw ay maingat ngunit tiyak. Sumenya si Vargas kay Pascual na patayin ang gasera. Agad na nilamon ng dilim ang bahay.
Naghintay sila sa katahimikan. Tanging ang kanilang paghinga ang maririnig. Huminto ang dalawang lalaki sa harap ng bakod na kawayan, nag-uusap sa isang wikang banyaga. Nakilala ni Pascual ang punto. Hindi iyon lokal na dialekto, kundi isang wika mula sa silangang Europa. Tinitigan siya ni Vargas. Pareho nilang napagtanto na ang pagtugis ay lumampas na sa hangganan ng bansa. Matapos ang ilang minuto, umalis ang dalawang anino. Naghintay si Vargas hanggang sa tuluyang mawala ang tunog ng kanilang mga yabag bago muling sitihan ang ilaw. Tiningnan niya si Pascual at mahinang sinabi na mula ngayon, hindi na sila maaaring magtiwala kaninuman. Maging ang sistema sa sarili nilang bansa ay maaaring napasok na. Tumango si Pascual, maputla ang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. Nagtanong siya, ano po ang susunod nating hakbang? Maikling sumagot si Vargas na ang tanging paraan ay ikalat ang katotohanan sa publiko bago lahat ay maglaho. Ngunit para magawa iyon, kailangan nila ng tulong ng isang taong may koneksyon sa labas ng bansa. Ilang oras ang lumipas, matapos sumikat ang araw, lumabas si Vargas dala ang isang maliit na satellite phone na itinago niya sa kanyang bag. Binuksan niya ito at tinawagan ang isang matagal ng kasamahan na dating nagtrabaho sa isang international agency. Ang pangalan ng lalaki ay Rendra, isang investigative journalist na minsan nang nagbunyag ng isang kaso ng arms trafficking sa Timog Asya. Mabagal ang koneksyon, ngunit sa wakas ay may sumagot. Maikling ipinaliwanag ni Vargas ang sitwasyon. Matagal na nanahimik si Rendra bago sinabing may narinig na siyang mga usapan tungkol sa isang lihim na proyektong European na nawala sa mga talaan. Nangako siyang tutulong, ngunit nagbabala na hindi naligtas ang kanilang komunikasyon. Maingat na ibinaba ni Vargas ang tawag. Maghapon silang nagpahinga sa bahay ni Mang Wiryo. Ang matanda ay paminsan-minsan ay nagdadala ng pagkain at hindi nagtatanong. Sa kanyang mga mata, si Vargas at Pascual ay marahil dalawang taong nagtatago lang. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang nasa gitna sila ng isang kasaysayang mas malaki pa sa sinuman. Tiningnan ni Pascual ang maliit na maleta sa sulok. Sa loob, ang pinong pulbos ay tahimik na parang ordinaryong alikabok. Ngunit, sa likod ng katahimikan nito, nakatago ang isang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng sangkatauhan. Pagsapit ng takip-silim, ang hangin mula sa lambak ay nagdala ng tunog ng mga sasakyan. Tumayo si Vargas at sumilip. Sa daan pababa, ilang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaakyat. Tiningnan niya si Pascual at kalmadong sinabi na tapos na ang oras nila roon. Tumayo si Pascual at kinuha ang maleta ng walang pag-aalinlangan. Nagpaalam sila kay Mang Wiryo na nanatiling kalmado kahit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinabi lang ng matanda na mag-ingat sila at maniwala na ang katotohanan ay hindi mamamatay. Yumuko si Vargas bilang paggalang at lumabas kasama si Pascual sa papalubog na araw. Sa di kalayuan, lalong lumakas ang ugong ng mga sasakyan. Ang langit ay naging kulay kahel, pagkatapos ay pula at tuluyang dumilim. Mabilis na naglakad si Vargas sa landas patungo sa kakahuyan ng pino, habang si Pascual ay sumusunod. Sa hihip ng hangin, narinig nila ang mga ibon ng gabi, na tila nagpapaalala na muling darating ang kadiliman. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi na sila tumatakas. Sila ay patungo na sa huling hakbang patungo sa katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng hamog ng kasinungalingan. Isang manipis na ulan ang bumabagsak sa mga dalisdis ng bundok pinatubo nang dumating sina Vargas at Pascual sa isang lumang research cabin na pag-aari ni Rendra. Ang lugar ay nakatago sa likod ng malawak na plantasyon ng tubo, kung saan madalas magsulat si Rendra ng mga ulat tungkol sa kapaligiran. Sinalubong sila ng lalaki na may pagod ngunit magiliw na mukha. Narinig na niya ang balita tungkol sa pagtugis. Walang maraming salita, pinatuloy niya sila at isinara ang lahat ng kurtina. Sa loob, ang tunog ng ulan ay marahan sa yerong bubong. Ang malamig na hangin ay may amoy ng basang lupa at tuyong dahon ng tabako. Binuksan ni Vargas ang maliit na maleta sa ibabaw ng mesa, tinitigan ang pinong pulbos sa loob ng bote. Iniabot ni Pascual ang sobre na may ulat ni Isi. Santos. Binasa ito ni Rendra, nanlalaki ang mga mata. Napigil ang kanyang hininga. Mahina siyang nagsalita na ang natuklasan nila ay maaaring yumanig hindi lang sa kanilang bansa. Maraming bansa ang maaaring sangkot, at ang mas nakakatakot,
marami ang handang magbayad ng malaki para ibaon ang katotohanan ito. Tinitigan siya ni Vargas na walang imik, tumango lang. Handa na siyang harapin ang anumang kahihinatnan. Sa loob ng 2 araw, silang tatlo ay nagtrabaho ng walang tigil. In-upload ni Rendra ang mga dokumento, mga kopya ng transaksyon, at mga larawan ng ebidensya sa isang secure na international network. Tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan sa Human Rights Watch at sa mga dayuhang media outlet. Bawat file ay maingat na ipinadala sa iba't ibang paraan upang hindi madaling masundan. Tumulong si Pascual sa pagsusulat ng kronolohikal na ulat habang si Vargas ay nagbabantay sa paligid. Bawat tunog ng nabaling sanga sa labas ay nagpapalingon sa kanya. Sa 3 araw, sumikat ang araw matapos ang ilang araw na pag-ulan. Sa labas, ang hamog ay sumaslamin sa ginintuang liwanag. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Mula sa malayo, narinig ang ugong ng isang helicopter. Tumingin si Rendra sa langit, tensyonado ang mukha. Alam niyang dumating na ang oras. Natagpuan na sila. Tumingin si Vargas sa silangan at sinabing oras na para tapusin ang pagtakas. Hiniling niya kay Rendra na tiyaking na ipadala na ang lahat ng files. Maikling sumagot si Rendra na lahat ay nakarating na sa tamang mga kamay. Wala nang maitatago pa. Huminto ang helicopter sa isang maliit na paliparan sa ibaba ng plantasyon. Mula roon ay bumaba ang isang grupo ng mga armadong operatiba na may dayuhang simbolo sa kanilang mga braso. Hindi sila mula sa Pilipinas. Tumayo si Vargas sa harap ng pinto ng cabin. Ang kanyang katawan ay tuwid ngunit kalmado. Si Pascual ay nakatayo sa tabi niya, dala ang maliit na maleta na ngayon ay walang laman dahil lahat ng nilalaman ay naipadala na. Alam nila kung ano ang mangyayari, ngunit walang takot sa kanilang mga mukha. Tanging ang kapayapaan na dulot ng paninindigan. Nang lumapit ang mga operatiba, humakbang si Vargas at mahinang sinabi na ang katotohanan ay hindi na mapipigilan. Pagkatapos ay sumuko siya ng walang paglaban. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo. Pansamantalang idinitin sina Vargas at Pascual para sa investigasyon. Ngunit bago pa man umusad ang proseso, sumabog na ang malaking balita sa buong mundo. Inilabas ng international media ang ulat ni Rendra na may pamagat na The Dust from Hell, kumpleto sa mga ebidensyang siyentipiko at mga pangalan ng mga kumpanyang sangkot. Isang alon ng galit mula sa publiko ang lumitaw sa maraming bansa. Ang mga organisasyong pangkapaligiran at makatao ay nanawagan para sa isang pandaigdigang investigasyon. Sa Maynila, ang mataas na opisyal na dating nanggipit kay Vargas ay napilitang magbitiw sa pwesto. Sa Europa, ang direktor ng isang malaking korporasyon ay inaresto sa harap ng mga kamera. Nalaman ng mundo na ang proyektong Hisham-E ay hindi pananaliksik pang agrikultura, kundi isang eksperimento sa biological weapon na kumalat sa black market. Pinalaya si Vargas ng walang anumang kaso. Tinanggihan niya ang lahat ng alok na parangal at bagong posisyon. Sa kanyang puso, ang katotohanan ay hindi para purihin, kundi para pangalagaan. Umalis din si Pascual sa kanyang trabaho sa SID. Bumalik siya sa kanyang probinsya sa Nueva Ecija at nagbukas ng isang maliit na reading center para sa mga bata. Si Rendra ay patuloy na nagsulat, ipinagpapatuloy ang kanyang laban bilang boses ng mga hindi naririnig. Bihira silang magkita, ngunit sa tuwing may bagong balita tungkol sa mga patakarang pangkapaligiran, alam nilang ang kanilang maliit na pakikibaka ay nag-iwan ng bakas. Ilang buwan ang lumipas, bumalik si Vargas sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang palikulikong daan sa Halsema Highway ay tahimik na. Ngunit sa isang liko, may nakatayong isang maliit na monumento na gawa sa bato. Nakaukit dito ang numerong 99 at isang simpleng sulat, upang alalahanin ang mga kaluluwang nawala ng walang pangalan. Huminto si Vargas doon, tinitigan ang maulap na lambak sa ibaba. Isang marahang hangin ang umihip, dala ang amoy ng lupa at basang damo. Sa kanyang puso, nanalangin siya na ang mga biktima ay magpahinga na sa kapayapaan. Walang mamahaling bulaklak doon. Tanging ilang tangkay ng ligaw na sampagita na inilagay ng isang hindi kilalang kamay. Dumating si Pascual ilang sandali. Dala niya ang isang maliit na termos ng kape at 2 tasang lata. Umupo sila sa isang bato ng matagal. Walang kailangang ipaliwanag. Alam nilang pareho na bahagyang nagbago ang mundo.
kahit nakasinipis lang ng hamog ng umaga. Ngunit sapat na ang maliit na pagbabagong iyon para magbigay ng pag-asa. Dahan-dahang nagsalita si Vargas na ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng tagumpay sa korte, kundi ang katapangan na huwag tumalikod kapag nakikita ang katotohanan. Tumango si Pascual, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo kung saan nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Nang hapong iyon, dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Ang kulay kahel na liwanag ay sumasalamin sa basang aspalto, na parang isang gintong landas patungo sa kapayapaan. Tumayo si Vargas at tiningnan ang abot tanaw. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit alam din niyang bawat bagong krimen ay muling lilitaw sa ibang lugar, na may ibang mukha, na may ibang dahilan. Iyon ang katotohanan ng buhay. Ngunit hanggat may mga taong maglalakas loob na pakinggan ang bulong ng katotohanan sa gitna ng ingay ng mundo, hindi kailanman tuluyang mananalo ang kasamaan. Muli niyang tiningnan ang monumento bago lumakad palayo kasama si Pascual. Sa kanilang likuran, ang lambak ay muling nilamon ng takip silim. Tanging ang tunog ng hangin ang natira, malambot at mahaba, na parang isang panalangin hindi napuputol. Sa lugar na dating naging piping saksi sa 79 na buhay na natuyo ng walang boses, ngayon ay muling tumutubo ang buhay. Muling umaawit ang mga ibon, tumutubo ang damo sa gilid ng bangin, at isinasara ng langit ang araw ng may kapayapaan. Ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa sigawan ng tagumpay, kundi sa isang makahulugang katahimikan, isang paalala na ang katotohanan, gaano man karupok, ay laging nakakahanap ng daan pauwi, hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso ng taong marunong pa ring kumilala ng tama sa mali. Dahan-dahang dumating ang gabi, dala ang mga bituin na kumikinang sa ibabaw ng bundok. Tinitigan ito ni Vargas sandali bago sumakay sa sasakyan. Marahang umandar ang makina at dahan-dahang iniwan ng sasakyan ang likong dati puno ng dugo at misteryo. Sa kanyang salamin, ang anino ng monumento ay mukhang maliit, ngunit ang huling sikat ng araw na tumama dito ay nagpakislap dito na parang isang kandilang ayaw umamatay. Doon, ang alingaw-ngao ng katotohanan ay mananatiling buhay, nagbabantay sa alaala ng tao upang hindi na muling malunod sa kadiliman ng kasakiman.